Ang Devil Emperor. Credit to the author. 225 hanggang 32. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hahaha. Sa gitna ng mga tawanan na parang ungol, mabilis na napadako ang tingin ni Jigo sa mga imaheng sumusulpot sa paligid niya ng may buong kaseryosohan na kaya niyang ilabas. Pagkatapos, isang biglaang hangin ang naghudyat ng pagdating ni Sly Demon, na nagbigay sa kanya ng isang malakas na sampal mula sa harapan bago tuluyang naglaho sa ere. Hindi lubos na maintindihan ni Jigo ang nangyari, ngunit ang namumula niyang pisngi ay nagpapahiwatig ng isang patunay. Ang bilis! Sigaw ni Ethan. Ngunit malayo pa sa matapos. Ngayon naman ay pagkakataon na ni Violent Demon. Sinampal niya muli si Jigo mula sa harapan bago kinumplito ang kanyang pag-atake gamit ang parehong paglaho. Ang mas nakakagulat pa ay ang pagtama niya sa parehong lugar. Sinundan ito ni Scrooge Demon at Wimp Demon, na sinampal siya sa iisang lugar. Nang ibabaw ang galit ni Jigo habang umuungal ito, "Mga walang hiya kayo, ano sa tingin ninyo ang ginagawa ninyo at tinatamaan ninyo ang iisang pisngi? Sige na, ito na ang isa pa. Hay, anong kinalaman ng libangan natin sa iyo?" Isang tawanan ang narinig mula sa paligid. Habang si Ethan ay nakapikit ng may malalim na tingin, ang Mausisa, ang marahas na demonyo ay hindi kailanman naging ganoon kabilis. Paano nangyaring tumaas ang kanyang bilis kahit na nasugatan pa rin siya? Ngunit, humina ang kanyang atake. Iniisip ko, "Elderly, hayaan mong tamaan kanila." Sigaw ni Ethan. Natigilan si Jigo, hindi pa ba sapat ang tama ko? Pero nang muling isipin iyon, agad niyang napagtanto ang pakay ni Kindstone at napangiti. "Mga walang hiya kayo, gagantihan ko ng 100 beses ang mga sampal na yan." Huminga ng malalim si Jigo at sumigaw, "Kayong grupo ng mga aswang, tingnan natin kung may lakas ng loob kayong sampilan ang kabilang pisngi ko." Hay, hindi namin gagawin. Isa lang yan ang tatamaan namin." Muling umalangaw-ngaw ang nakakatakot na tawa ng apat, na sinundan ng isa pang sampal sa pisngi ni Jigo. Paf! Pero bago pa man mapakiliti ng kamay ang mukha ni Jigo, isang malaking kamay ang humawak dito. Ngumisi si Jigo kay Sly Demon, kumikislap ang mga mata, "Sus Mariosep, hindi ba't sinabihan kitang sampelan mo ako sa kabilang pisngi? Akin ka na ngayon. Mga sumpa, sinaktan na tayo." Napasinghap si Sly Demon at natuklasan na ang mga sinabi ni Jigo ay pawang para hikayatin siyang manampal muli. Ngayong alam na ni Jigo ang target ni Sly Demon, kahit gaano pa kabilis ang paggamit niya, madali na siyang mahuli ng maging alerto na si Jigo. Ito rin ang plano ni Ethan noong nagsalita siya dati. Humigpit ang kapit ni Jigo. Walang paraan para makawala si Sly Demon sa kapit ni Jigo, lalo noong 3 patong na ang kahinaan niya. Mabilis na gumalaw ang ibang mga demonyo habang natataranta, "Naku, natalo na tayo. Hihihi, oras na para makipagkita sa iyong lumikha. Tapos na ang iyong taktika sa pagkakaisa." Humagalpak si Jigo habang hinahampas ang ulo ni Sly Demon. Dahil sa lakas na taglay nito, lalo na't galing ito sa ika-6 na patong ng Radiant Stage na si Jigo, isa talaga itong one-way ticket papunta sa kabilang buhay. Malinaw sa kahit sino sa mga demonyo iyon. Nagsimulang magpumiglas at sumigaw ang tusong demonyo, "Patay na patay ako." Sa pagkakataong ito, Diyos ko, mamamatay na ako." Ngunit ang pinakakakaibang bagay ang nangyari. Sa kritikal na sandaling ito, ang 3 iba pang demonyo ay hindi nagmadaling iligtas siya, kundi sumisigaw sa takot. Kumislap ang mga mata ni Ethan, inaayos ng kanyang isipan ang tamang mga iniisip. Gayunpaman, ang makapangyarihang palad na ito ay walang tinamaan kundi hangin sa huli. Nabigla si Jigo, habang pinapanood ang ulo ni Sly Demon na nakasubsob sa kanyang mga balikat upang maiwasan ang bala. Nang muling lumabas ang ulo ng demonyo, nakahinga siya ng maluwag. "Nako naman! Nasa kamay ko ka na, kaya bakit hindi ka nalang mamatay?" Nilamon ng galit si Jigo habang naglalabas siya ng sunod-sunod na suntok. Ngunit sa sobrang gulat, si Sly Demon, kahit na nakasuot ng gato ang braso, ay umikot sa limitadong espasyong ito na kinalalagyan niya, iniiwasan ang bawat isa sa mga nakamamatay na ataking iyon. Napanganga si Jigo. Ano ba ito? Anong klaseng galaw ito?
Pero ang talagang nagpagalit ay ang tatlong demonyong umiiyak pa rin takot, ngunit hindi man lang tumulong kay Sly Demon. Pinabayaan na ba nila siya o nagtitiwala sa kapangyarihan ng kanilang kapatid? Sa isang iglap, tuluyang nawala ng malay si Jigo. Ang apat na mapanlinlang na demonyong ito ay mga kakatwa sa tunay na kahulugan ng salita. Elderly, mag-ingat ka. Babala ni Ethan at nakita ni Jigo ang tatlo pang demonyo na lumilipad palapit sa kanya. Ngunit ang kanilang bilis ay malayo sa bilis gaya ng dati, na nagbigay kay Jigo ng oras para gumanti. Habang nakahawak pa rin ang kanyang kamay kay Sly Demon, nadulas ang kanyang binti. Pero ang sumunod na nangyari ay talagang kakaiba. Pumikit ang tatlong demonyo sa takot, pagkatapos ay sumandal para maiwasan ang sipa habang diretso pa ring lumalapit kay Jigo. Ano? Hay nako! Anong nangyari? Hindi ko lang maintindihan ang ginagawa nila, hindi ko rin mahulaan ang mga kilos nila. Isang minuto ay sumusugod sila ng buong tapang, at nang sumunod na sandali ay nagliparan na sila kung saan-saan sa takot. Pero isang bagay ang sigurado, nasa kalamangan sila. Kasabay ng isang sigaw, hinawakan ni Violent Demon ang kamay ni Jigo na nakahawak kay Sly Demon at ngumunguya. Kumalas si Jigo sa sakit at si Sly Demon ay nagalak sa kanyang bagong tuklas na kalayaan. Bumalik ang apat na demonyo sa pag-ikot kay Jigo sa napakabilis na bilis at nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Maaaring isa siyang panatiko sa pakikipaglaban, at walang takot sa harap ng kahirapan, ngunit ang pakikipaglaban sa apat na demonyong ito ay nagpakawala sa kanya ng bait. Hindi niya kayang gumawa ng paraan kung mahina o malakas ang mga ito. Para siyang humampit ng bulak. Napansin ng apat ang kanyang kalagayan at nagtawanan habang sumusugod, mga kapatid, lokohin natin ang lalaking ito at ipahiya ng husto. Nako! Naghiyawan ng isa at naging seryoso si Jigo, pinagmamasdan ang mga imahe sa paligid niya. Ngunit pagkatapos, bumangon ang mga ito at naglaho, sa halip ay lumitaw bilang malabong mga imahe, na parang mga multo mula sa mundong ilalim. Sinuntok ni Jigo. Siyempre, wala siyang tinamaan, habang ang mga multo ay nakabalot sa kanyang katawan. Sa isang iglap, ang kanyang jacket at singsing na pangimbak ay iniwan siyang walang malay. Para bang nilamon ng mga kulay abong multo na iyon. Nang makaalis ang mga multo, muli silang nagpakawala ng nakakatakot na tawa. Naiwan si Jigo na nakasuot ng manipis na panloob, gulat na pinagmamasdan ang kanyang paligid. Nakikita ko. Kaya ito ang kanilang unity tactic. Gaya ng inaasahan mula sa isang malademonyong kasanayan, ang pagtama sa puso ng mga bagay-bagay. Huminga ng malalim si Ethan at sumigaw, "Elderly, hindi tayo ang kanilang katapat." Umatras ka agad. Si Ethan ang unang lumipad palayo. Nagngalit si Jigo at sumangot sa galit bago sumunod. Muling lumitaw ang apat na figure habang pinapanood ang dalawa na paalis ng may mga ngiti. Humph! Akala ba ng matandang yun ay makakatakas siya pagkatapos niya tayong ipahiya? Hay! Mga kapatid, sumugod kayo. Nako! Sa utos ng marahas na demonyo, sabay-sabay silang sumigaw at naghabulan. Hindi sila mas mabagal kay Jigo, marahil ay mas mabilis pa. Lumingon si Jigo at namutla nang dumating siya sa tabi ni Ethan, malinaw na nasa ikatlong patong sila ng Radiant Stage kaya paano nila nalalampasan ang bilis ko. Malapit na nila tayong maabyutin. Huwag kang mag-alala, cultivation method lang yan ng ikatlong kapatid na nakatuon sa bilis. Kahit maabyutin niya tayo, hindi niya magagawa ang jack squat. Nakangiting sabi ni Kindstone habang nakangiti. Nagulat si Jigo, ngunit wala pa ring kaalam-alam. Elderly, kapag nakalapit na sila, agad natin silang matatapos. Ano? Sigaw ni Jigo, paano? Nakipagbuno siya sa apat ng buong lakas ngunit wala siyang nagawa. Wala siyang mahanap na tunay na paraan para harapin ang kakaibang quadruplet na ito. Sabi ni Ethan, gumagamit sila ng taktika ng pagkakaisa, kaya imposibleng mapatay ang isa. Kailangan mong talunin silang apat ng sabay-sabay. Walang saysay ang paghabol sa isa lang. Kung gayon paano? Bulong ni Jigo. Nakangiting tinaas ni Ethan ang isang kilay, elderly, natatandaan mo ba ang ikatlong galaw ni Wraith Style? Nagliwanag ang mga mata ni Jigo at tumango, habang pareho silang humagalpak ng tawa. Kung gayon, gagawin ba natin ito ng magkasama? Tanong ni Jigo. Siyempre naman.
Mas mabuting mag-ingat kaysa magsisi. Ngumiti si Ethan at nagsenyas ng kamay, habang ginagaya naman ito ni Jigo. Nasa likuran lang ng dalawa ang apat na demonyo nang sumigaw ang marahas na demonyo, sumuko na kayong dalawa at baka maligtas ko kayo sa kawawang buhay. At, bayaran mo kami para sa nabaling butong tungkod. Dagdag ni Scrooge Demon. Kasabay ng isang hajek, nagtinginan sina Ethan at Jigo at tumango. Huminto sila at sumugod patungo sa walang malay na apat, sabay-sabay na sumigaw, ikatlong galaw ni Wraith Style, ang screech ni Necro Dragon. Umungol. Kasabay ng dalawang maladrakong ungol, dalawang alon ng kaluluwa ang direktang tumama sa apat na palihim na mga demonyo. Napasigaw sila sa gulat, hindi inaasahang makakaalam sila ng isang mahusay na martial art, ang sumpa ng kanilang taktika sa pagkakaisa. Sayang naman ang napagtanto ko pero hindi pala iyon katumbas ng pagtakas. Sa isang iglap, ang malalakas na alon ng tunog ay bumangga sa apat. Hindi man lang nila maiyak ang kanilang sakit habang dumura sila ng dugo at natamba na parang mga troso. Maging ang kagubatan sa ilalim nila ay naapektuhan, naging lugar ng kamatayan habang nagkalat ang mga bangkay ng hayop sa lupa. Tutal, ito ay pinagsamang pag-atake ng dalawang kaluluwa. Paano kaya ito kakayanin ng isang karaniwang tao? Hindi naiiba ang apat na ekspertong ito sa ikatlong layer ng Radiant Stage. Hindi nagtagal ay muling nadama ang kapayapaan, bagamat may dala itong nakakatakot na himig. Pinanood ni Ethan at Elderly ang mga patay na nakatingin sa apat na demonyo sa lupa at ngumiti ng may pagmamalaki. Partikular na si Jigo. Inagaw niya ang kanyang jacket at singsing mula kay Scrooge Demon at nagmura, "Nako, ano ang ginagawa mo at hawak mo pa rin ang mga ito kahit wala ka sa lugar na parang ilaw?" Hindi nakakapagtaka na siya si Scrooge Demon. Sige, hayaan mong ibalik ko ang pabor at gawin kayong mga demonyo sa tunay na kahulugan sa pamamagitan ng pagpapadala sa inyong lahat sa impyerno. Elderly, sandali lang. Sinugod siya ni Ethan para pigilan, may silbi pa ako sa apat. Isara muna ang kanilang cultivation. Tumanggaw si Jigo pagkatapos ng paghinto, nahuli ang pag-anod ni Ethan. Hihihi, nagsisimula pa lang ang impyerno ng apat. 226. Ano ba? Bakit parang nahihilo ako? Iminulat ng marahas na demonyo ang kanyang mabibigat na talukap ng mata ngunit malabo pa rin ang kanyang paningin. Inabot niya ang kanyang kamay para kagatin ang kanyang ulo ngunit kakaiba, hindi niya magawa. Habang nakatingin sa ibaba, nako. Nakatali ako. Paglingon niya sa kanyang tabi, ang kanyang mga kapatid ay nasa iisang bangka, lahat ay nakatali sa isang 3 metrong kapal na puno. Sumigaw siya, "Oy, gising na mga hanggal, nakatali na tayo." Nagising ang tatlo at unti-unting natauhan, kahit kaunti lang ang meron sila. Nang makita nilang nasa napakahirap na sitwasyon na sila, at naselyuhan na ang kanilang cultivation, nagsimula silang umiyak, "Nako, sino ba ang taong nang-ahas na itali kaming apat na demonyo, ang mga lolo ninyo? Palayain nyo kami ngayon din, kung hindi ay bibigyan ko kayo ng mas malala pa sa kamatayan." Hahaha, ang mga baliw talaga ng mga batang to. Tingnan mo sila, parang mga kordero na ihahatid sa katayan pero ang bangis pa rin. Isang hajijek ang nagpabatid ng casual na pagpasok ni Ethan at Jigo sa kanilang paningin, puno ng pangungutya. Bilang tugon, umulan ng mga sumpa ang apat. Madilim ang mukha ni Jigo at handa na silang suntukin, "Mga bastos na mga ugok kayo, isa pang silap mula sa inyo at puputulan ko na ang mga ulo ninyo." Tumigil agad ang tahol, ngunit ang kanilang mga matang parang kristal ay nakatitig pa rin sa dalawa. Tumawa lang sina Ethan at Jigo. Mga lalaki ang apat na ito, pero kahit papaano ay marunong silang bumasa ng mod. Tumanggi sila kahit sa pinakamaliit na banta, kaya mas madali nilang nalaman ang susunod na nasa isip ni Ethan. "Ubo, may itatanong ako sa iyo. Magtapat ka, kung hindi ay sisiguraduhin kung nasa lalim ka ng 6 na talampakan." Ubo ni Ethan nang walang emosyon. Umiling lang ang apat at pinalaki ang kanilang mga dibdib, matapang ba talaga sila, o baka naman hanggal? Magtanong ka na lang, pero hindi ako sasagot. Hindi pinansin ni Ethan ang kanilang padalos-dalos na reaksyon at nagtanong, "Nabalitaan kong nasilyuhan ka sa Thunderswarm Mountain. Bakit ka nakalabas? Sino ang nagpalaya sa iyo?" "Hindi ko alam." Sigaw ng marahas na demonyo. Sumanghel si Ethan, "Nakikita kong kaba." Elderly,
Patayin mo siya. Teka, hindi ko talaga alam. Nawalan agad ng lakas ng loob ang marahas na demonyo habang nagmamakaawa, nakikiusap ako sa iyo, bitawan mo na kami. Ilang buwan pa lang kaming hindi naglalaro at halos hindi na kami nakakalaro ng sapat. Ayaw pa naming mamatay. Nako, kung mahal mo ang buhay mo, ano ang ginagawa mo sa pagpapanggap na bayani? Nakatitig na tanong ni Ethan. Ang mga walang kwentang to ay magaling lang sa pag-arte. Pero hindi nila alam kung kailan titigil at halos malinlang pa nila siya sa pag-aakalang matapang sila. Narinig ng marahas na demonyo ang hiling ni Ethan at tumango, habang ang kanyang mga kapatid ay tumatawa. Ngunit isang titig mula sa panganay na kapatid ang nagpasunod sa kanila. Umikot ang mga mata ni Ethan, hindi pa ako nakakita ng ganito kagaling na mga weirdo sa buong buhay ko. Pero malayo pa sa pagkalinaw ang mga pagdududa niya, sinasabi mong may nagpalaya sa iyo pero hindi mo alam. Inaasahan mo bang maniniwala ako sa ganoon kalaking kasinungalingan? Nasa mga kamay ninyo ang aming mga buhay. Hindi kami kailanman mangangahas na gumawa ng anumang bagay na katulad nito. Hindi talaga namin alam. Mapait na tanong ng marahas na demonyo habang maingat niyang sinusubukang alalahanin, 8 buwan na ang nakalilipas, nakulong pa rin kami sa Thunderstorm Mountain, tinatamaan ng libu-libong kidlat araw-araw. Pagkatapos, biglang bumukas ang harang. Ngunit nang makalabas kami, walang tao roon. Kaya't ginawa namin ang dati, pagpatay, pagsunog, pagnanakaw, pagsira sa ilang lungsod at angkan, alam mo na, ang mga gawa. Teka, bakit mo naman sinimulang gawin yan? Kumurap si Ethan. Nagtinginan ng apat at ngumisi, habang ang marahas na demonyo ay lalong nagmamataas sa kanyang nakakatakot na tawa, sa isang tingin ko ay masasabi kong isa kang bulate sa libro at makitid ang pag-iisip. Kami ay mga bayaning demonyo. Sinong demonyong tagapagtanim dyan ang hindi nagnanakaw? Habang mas marami tayong pinapatay, mas masasama tayo, mas lalo tayong lumalakad sa landas ng demonyo. At sa gayon, ang buhay ng ating mga bayaning demonyo ay makakatagpo ng maluwalhating kahulugan nito. Mas katulad na nga yan ang 4 na baliw. Pangungot siya ni Jigo. Napakamot si Ethan sa kanyang ilong, naiinis din. Kayo ang mga makikitid ang isip. Buong buhay ko ay pinag-aralan ko ang landas ng mga demonyo, at naging demonyong emperador pa nga ako. Tapos heto kayo at sinasabihan akong mababaw ang isip ko pagdating dyan. Sa huli, ang tinatawag na landas ng demonyo ay bumababa sa iisang salita lamang, ang pagiging makasarili. Sino man at lahat ng mga demonyong tagapagsaka ay may kalmadong ulo, na nagtatrabaho lamang upang mapalawak ang kanilang mga benepisyo sa anumang paraan na kinakailangan. Sa katunayan, ang pagnanakaw ay labag sa aming landas. Para sa amin, ito ay isang paraan lamang upang makamit ang isang layunin, hindi ang aming layunin. Pero ginawang layunin ng 4 na lalaking ito ang pamamaraan. Mali talaga sila. Kung ito ang layunin ng landas ng demonyo, matagal na sana silang tinalikuran at nilipol ng buong mundo. Bakit ba sila kinuha ng Demon Scheming Sect? Napahawak si Ethan sa kanyang ulo, ayaw nang mag-aksaya ng oras sa mga lalaking ito. Ngunit ang kanyang puso ay nagdududa, sino nga ba ang nagpakawala sa kanila? At bakit? Nag-isip siya sandali ngunit wala siyang nakitang sagot. Nagpatuloy si Ethan, bakit mo kami inatake noon? Sino ang nagsabi sa iyo? Nako, ang swerte naman. Bulong ng marahas na demonyo. Umiling si Ethan, elderly, sayangin mo siya. Teka, ang totoo ko lang. Tiningnan ng marahas na demonyo si Ethan na halos maiyak na, bakit ba ang hilig ng batang ito na magsayang ng mga tao? Mas marahas pa siya kaysa sa kanyang sarili, iyon ang totoo. Simula nang makatakas tayo mula sa Thunderstorm Mountain, 4 na lungsod ang ating winasak at halos kalahating milyong tao ang ating napatay. Hindi nagtagal ay nainip tayo at pipiliin na sana natin ang ating ika-5 lungsod na ating wawasakin nang may makilala tayong isang imp at nakipagpustahan sa kanya. Sino ang mag-aakala na matatalo tayo at kailangan nating mangakong hahanapin ang mga sangkap kapalit niya? At saan natin ito hahanapin? Pagnanakaw ng mga tao syempre. Lalo na ang mga nasa profound heaven stage o mas mataas pa. Ang kanilang mga singsing ay tiyak na puno ng mga sangkap. Kaya, nakita mo kaming lumilipad papunta roon at bigla na lang lumapit at inihagis ang itim mong tungkod sa amin.
Tinitigan ni Ethan si Violent Demon, naghahanap ng kasinungalingan at pinilit siyang tumango. Akala namin ay makakahanap kami ng maraming magagandang bagay at makukumpleto ang taya, pero sino ang mag-aakala na mabibigo kami sa simula pa lang. Ang swerte naman, wow. Nagsimulang umiyak ang marahas na demonyo na parang bata na siyang nagtulak sa tatlo pa na gawin din ang pareho. Si Ethan at Jigo ay nataranta. Ang weirdo ng maliliit na bugok na ito, walang biro. Isang minuto ay naging mabangis sila, pagkatapos ay gumanap silang biktima na parang mga batang inapi. Sige, huwag kang umiyak. Kung sino man ang umiyak, sasayangin ko siya. Sigaw ni Ethan at tumigil ang pagluha. Umiling si Ethan, hindi ko lang masabi kung totoo ba o nagkukunwari lang. Pero may mga pagdududa pa rin siyang kailangang linawin. Alam niyo ba kung kailan dapat umamin kapag natalo sa postahan? Siyempre naman. Mga bayani tayong demonyo, kailan pa tayo naging hindi mapagkakatiwalaan? Pinalaki ng marahas na demonyo ang kanyang dibdib at nagsalita ng may pagmamatuwid, sinundan din ito ng iba pang mga kapatid. Nakatingin sa kanya ng diretso, lumapit si Ethan sa kanya at pumikit. Maingat na lumingon ang apat, ang kanilang mga puso ay parang nasa lalamunan. Lumapit si Jigo kay Ethan at sinabing, Katie wala Kindstone, mapagkakatiwalaan ba natin ang anumang lumabas sa kanilang mga bibig? Tumango si Ethan at sinabing, maaaring mali ang kanilang mga iniisip at nagsasalita ng iba't ibang wika, ngunit nagsasabi sila ng totoo. Ang nagpakawala sa kanila ay gustong magdulot ng kaguluhan sa Titans. Wala sila rito para sa atin. Kung gayon, maaari na tayong magpahinga ng maluwag at magpatuloy sa Thunderstorm Mountain. Natatakot ako na baka may sumunod sa atin at may naglagay ng patibong para sa atin. Bamantong hininga si Jigo. Tumangaw si Ethan, ngunit seryoso ang mukha niya. Sa ganitong paraan, nanatili silang tahimik doon ng ilang sandali. May iniisip si Ethan at nanatili naman si Jigo sa malapit para hindi siya makaistorbo. Kung tungkol naman sa apat na demonyo, kinakabahan nilang pinapanood ang dalawa, nag-aalala para sa kanilang kawawang buhay. Sa wakas, hindi napigilan ni Jigo na maipahayag ang kanyang pagkalito, Katie wala Kindstone, iniisip mo ba ang ating pagpunta sa Thunderstorm Mountain o kung paano haharapin ang mga taong ito? Hahaha, dahil hindi naman sinasadya ng mga batang ito ang panghihimasok, ligtas ang Thunderstorm Mountain. Tungkol naman sa mga weirdong ito, balak ko silang i-recruit. Nagkataon lang na mayroon akong taktika para sa pagkakaisa na babagay sa kanila. Ngumiti si Ethan. Tumangaw si Jigo, alam kong mapagbigay si Katie wala Kindstone at nakita kong kaakit-akit sila. Pero, Katie wala Kindstone, hindi mo na ba kailangang pag-isipan pa? Maaari mong masaktan ng Demon Scheming Sect kung kukunin mo sila. Hindi naman siguro. Dahil itinapon at binaliwala sila ng Demon Scheming Sect sa loob ng 60 taon, hindi na mahalaga iyon. Bukod pa rito, ang mga tunay na dakilang tao ay hindi alintana ang mga walang kabuluhang bagay at hindi natatakot sa anumang maliliit na panganib. Kaya huwag mong isipin na parang napakahalaga nito. Umiling si Ethan. Kung gayon, gusto ni Katie wala Kindstone na. Bamantong hininga si Ethan at kinuha ang Bloodworm Gourd at sumimangot, wala na akong malamig na dugo ng espiritual na halimaw, kaya paano ko may lalagay ang aktibong itlog ng Bloodworm sa mga table tas at malinlang ang apat na hanggal na inumin sila. Maaaring mabagal ang kanilang mga utak, ngunit eksperto pa rin sila sa Radiant Stage. Kakaiba ang tingin ni Jigo sa kanya at kumurap dahil sa pagkailang, Katie wala Kindstone, nasa ilalim sila ng ating buong kontrol. Sa palagay ko ay hindi mo na kailangang lokohin pa sila para kainin din ang tableta. Nanginginig si Ethan at namula ng husto at sinampal ang sarili. Ang tanga ko talaga. Nilinlang ko si Jigo para kunin ang Bloodworm dahil masyado siyang kahanga-hanga. Pero laban sa apat na maliliit na twerp na ito na nasa ilalim ng aking kontrol, hindi ko na kailangang mag-aksaya ng masyadong maraming oras. Ibibigay ko na lang ito sa kanila. Hay nako, sinasabi ko na ngang sira ulo ang iba, habang ang akin ay nag-ifrits din. Lalong namula si Ethan, iniwasan pa ang tingin ni Jigo, elderly, kalimutan mo na yan ngayon din. Oo. Pinigilan ni Jigo ang pagtawa, habang pinagmamasdan ang taksil na Katie wala Kindstone na ito, sino ang mag-aakala na magiging ganito siya kawalang malay ngayon? Katie wala Kindstone?
pwede mo ba akong bigyan ng dalawa sa mga bulate na yan? Gusto ko ring subukan itong ipasok sa bibig ng iba. Natatawang sabi ni Jigo, nang makita niyang papalapit na si Ethan sa apat. Tumaas ang kilay ni Ethan at ngumiti, sige. Kaya naman ang dalawa, na may tig-dalawang bulate, ay humajejek sa apat na demonyo. Nanginginig na ngayon sa takot at umiiyak ang apat, ano ang plano ninyo? Hindi ba kami naging tapat dito? Bakit kayo pa rin? Pumasok ang mga bulate sa bawat bibig nila, walang hanggang tinatakan ang mga ito ng selyo ng angkan ng Larsen. 227. Nang maayos na ang lahat, pinalaya ni Ethan si Jigo at ipinanumbalik ang kanilang cultivation. Ang unang ginawa ng apat sa kanilang bagong tuklas na kalayaan ay ang magsama-sama at muling isagawa ang katangahang pose na iyon, nako, ang lakas ng loob mo pang itali kami at pakainin ng bulate. Kailangang pagbayaran ang kahihiyang ito. Kahit sumuko pa kayo, hindi namin kayo patatawarin sa kawawang buhay. Oo, hindi namin patatawarin ang mga miserableng buhay ninyo, sigurado. Ginaya ng 3 pang demonyo ang marahas na demonyo. Ngunit nagtinginan sina Jigo at Ethan at napangisi. Naguluhan ang 4 na demonyo. Anong nangyayari? Bakit hindi sila nanginginig? Bago pa man nila maintindihan ang anumang bagay, isang bakas ng dugo ang lumitaw sa kanilang mga ulo at nagbabantang sa isabog ang kanilang mga bungo na parang lobo. Iniwan ng 4 ang kanilang kayabangan at mas piniling gumulong sa lupa at hawak ang kanilang mga ulo, habang ang kanilang mga mata ay parang sa isabog na sa sobrang pamumula. Lumapit si Ethan at ngumisi. Pagkatapos, ipinaliwanag niya ang kasunduan sa mga bloodworm. Tila naiintindihan nila na nasa awa sila ng isang bata. Kung gusto mong mabuhay, makinig kang mabuti. Siyempre naman, kaya itigil mo na to. Malapit nang sumabog ang ulo ko. Oo, ikaw na ang boss namin ngayon. Bahala ka na sa bulok at marahas na demonyong yan. Walang hiya ka, walang katapatan. Hindi ba't iisa ang ating ina? Daddy, pakialis na ang mga taksil na ito. Sapat na ako para alagaan ka. Wala silang kwenta. Kumunat ang noo ni Ethan at lumubog ang kalooban ni Jigo. Walang hiya ang mga walang hiya na to. Sila ang pinaka-immoral na Radiant Stage expert na nakita nilang dalawa. Nagdadalawang isip pa rin si Ethan kung ang pagsakop sa immoral na 4 na ito sa ilalim niya ay babalik lang para multuhin siya. Kahit tawagin mo pa akong tatay. Hay, sana hindi na ako kagatin nito pabalik. Nagluksa si Ethan sa loob at nagbago ang kanyang senadorias ng kamay, na nagpaga ng sakit ng 4. Lumuhad agad ang 4 na demonyo at niyakap ang mga binti ni Ethan, tay, sa iyo ako magpakailanman. Nako, huwag mong hayaang sumakit ang tiyan ng anak mo dahil sa insektong iyon. Nanginginig ang mga kilay ni Ethan at sinipa ang hanggal, walang buto sa likod mo. Ano? Gusto ni Daddy na makita tayong magyabang. Nagniningning ang kanilang mga mata, nagsama-sama ang 4 sa kanilang mga baliw na poster at sumigaw, kami ang mga bayaning demonyo, ang Abominable 4. Ang aming tatay ay. Tatay? Ano nga ulit ang pangalan mo? Parang lumuwa ng dugo si Ethan. Tawa ng tawa si Jigo. Sino ang maniniwala na ang 4 na weirdong ito, ang 4 na palihim na demonyo, na siyang nagkulong sa kanya noon, ay wala talagang moralidad. Tinitigan ni Ethan ang 4, bawal kayong tawagin akong ganyan, kung hindi ay ipapapatay ko kayo ng husto ng mga bulate na halos magmakaawa kayo sa matamis na paglaya ng kamatayan. Opo, Mommy. Pinabuntong hininga ng 4 na impang kanilang mga dibdib, tila nahulaan na nila ang ibig sabihin ni Ethan. Natigilan si Ethan, halos matamba. Sinaman niya sila ng tingin, mas malala pa yan. Binago niyo pa ang kasarian ko. Tawagin mo akong Katie wala Kindstone. Binigyang diin ni Ethan ang bawat salita habang dumudura siya habang nagngangalit ang mga ngipin. Tumayo ng nakatihaya ang 4 at sumigaw, opo, Katie wala Kindstone. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Ethan. Hindi nakakapagtaka na tinawag silang Abominable 4 Scheming Demons. Parang nakikipaglaban sa mga demonyo ng underworld. Sa wakas ay naunawaan niya kung bakit hindi pinansin ng Demon Scheming Sect ang mga hanggal na ito sa loob ng 60 taon. Ang paggugol ng kahit isang sandali sa paligid ng mga hanggal na ito ay magpapaikli sa buhay ng isang tao dahil sa galit. Bagamat mayroon silang isang nakapagpapagaling na katangian, sila ay malakas.
Dahil sa pag-usbong ng angkan ng Larsen, kailangan nito ng malalakas na eksperto. Nang maging matatag na ang sitwasyon ng angkan, ang mga unang ilalagay ko ng tuluyan ay ang 4 na kakatwang ito. Sabi ni Ethan, isa ka na sa amin ngayon, kaya ipaliwanag mo sa akin ang taktikang ito ng pagkakaisa. Tumingin ang marahas na demonyo sa kanyang mga kapatid at nahihirapang magsalita, isa itong lihim na sining ng Demon Scheming Sect. Hindi namin ito maaaring ibunyag. Tumanggaw si Ethan, ganito dapat kumilos ang isang tao. Mabuti na lang at hindi sila mga basura, alam kong kailan dapat maging tapat. Kahit na itapon sila ng Demon Scheming Sect sa loob ng 60 taon, pinuprotektahan pa rin nila ang kanilang mga sekreto. Ngunit ang sumunod niyang narinig ay nagbigay kay Ethan ng biglaan at pinakamatinding pagnanais na sakalin ang mga ito. Ang totoo? Tayong 4 lang ang makakapagsanay niyan. Sikreto natin yan. Kung hahayaan natin, madali tayong matatalo sa hinaharap. Masyadong mapanganib yan. Paano kaya kung ikwento natin sa iyo ang tungkol sa hanay ng mga nagbabantay na Demon Scheming Sect, o kung saan nila itinatago ang kanilang mga banal na kasulatan, o kung saan marahil ang silid ng sect leader? Kinawayan siya ni Ethan, habang mariing kinuyam ang kanyang mga kamao. Maririnig pa nga ang pagngangalit ng kanyang mga ngipin. Gusto mo talagang ibunyag ang lahat tungkol sa Demon Scheming Sect? Tumawa si Ethan sa galit, nagsisisi na sa kanyang desisyon, baka dumating ang araw na ipagpalit mo pa ako. Nagkatinginan ang 4 ngunit nanatiling tahimik. Pagkatapos ay tumingin sila sa ibang lugar at nagsimulang sumipol. Lalo lamang nitong pinag-alab ang galit ni Ethan nang sumigaw siya, bilasan mo at gawin mo ang taktikang yan para sa pagkakaisa o tatapusin kita rito ngayon din. Tumanggo ang 4 sa takot. Ayos lang iyon, dahil ang kanilang buhay ay nasa kamay ni Ethan. Kahit ang taktika ng pagkakaisa ay hindi makapagliligtas sa kanila mula rito. Kaya sinimulan nilang pag-isahin ang lahat ng detalye na may kinalaman sa lihim na sining. Nakinig si Jigo mula sa gilid, ngayon ay naiintindihan na niya kung bakit kakaiba at mahirap kontrahin ang mga atake ng 4. Ang taktika ng pagkakaisa ay gumana lamang kapag 4 na tao ang likas na magkakaugnay sa biolohikal at espiritual na antas. Ang taktikang ito ng pagkakaisa ay tinatawag na Four Hearts Formation, na nakaturo sa 4 na emosyon ng tao, kaligayahan, galit, kalungkutan, at kagalakan. Sinanay ng marahas na demonyo ang galit hanggang sa punto ng pagiging baliw. Kapag siya ay umatake, walang makakatalo sa kanya. Sinanay ni Scrooge Demon ang kalungkutan hanggang sa punto ng isang sama ng loob. Lumipat siya mula sa pagiging totoo patungo sa pagiging ilusyonaryo, na nagpapabaliw sa kalaban. Siya ay mabilis na parang multo at imposibleng itapon, na nagbibigay sa kanyang kalaban ng matinding paghihirap. Sinanay ni Sly Demon ang kaligayahan hanggang sa punto ng lubos na kaligayahan. Mabilis na parang hangin, na nag-iiwan lamang ng mga imahe pagkatapos ng pangyayari. Sinanay ni Wimp Demon ang kagalakan hanggang sa punto ng pagiging kakaiba. At dahil siya rin ay likas na duwag, naabot niya ang tugatog ng mga defensive arts. Sa madaling salita, ang panganay na kapatid ang namamahala sa kapangyarihan, ang pangatlong kapatid ang namamahala sa bilis, ang pangalawa at pang-4 na kapatid ang namamahala sa movement arts. Pero kahit sila ay magkaiba, ang pangalawang kapatid ang namamahala sa mga pag-atake habang ang pang-4 ay sa mga depensa. Kung may 4 na taong magsasanay ng ganito, magiging basura lang sila. Dahil tanging ang panganay na kapatid lamang ang may sapat na kapangyarihan para makagawa ng pinsala, ang 3 pa ay walang nagawa sa kanilang kalaban. Ngunit, dito nakasalalay ang pinakamahalagang bahagi ng Four Hearts Formation. Dahil dito, pinagsama-sama ng 4 ang kanilang mga kalamangan at naging isa, na epektibong nagparami ng kanilang kapangyarihan. Ito ang dahilan kung bakit sabay-sabay na sumugod ang 4 kay Jigo at binigyan siya ng matinding pagsubok. Silang 4 ay naging panganay na kapatid, ang marahas na demonyo. Pagkatapos ay pinalibutan ng 4 si Jigo ngunit naging ikatlong kapatid na lalaki, si Sly Demon. At kung bakit hindi kailanman nagawang sakta ni Jigo si Sly Demon kahit na hawak niya ito ay dahil lahat sa kakayahan ni Wimp Demon. Natapos na halos hubad si Jigo dahil ipinagkaloob ni Scrooge Demon ang kanyang kakayahan sa kanyang mga kapatid. Sa ganitong paraan, ang kakayahan ng isang lalaki ay nailipat sa 4. At dahil sila ay 4, ang kanilang kapangyarihan ay darami.
Ang kalaban ay maiiwang gulat na gulat, hindi makayanan ang sitwasyon bago ang kanyang tuluyang pagkamatay. Pero kung mabubunyag ang sikretong ito, wala nang dahilan para matakot sa kanila. Hanggat pinipigilan nila ang pagbabago ng apat tungo sa marahas na demonyo, matatapos na sila. Dahil ang lakas ng tatlo pa ay hindi napantayan ang una. Kaya pala ako nahuli ng kakaibang pormasayo na ito. Hinaplos ni Jigo ang kanyang bid, pero may kahinaan ito. Hindi ninyong apat magagamit ang lahat ng inyong kakayahan ng sabay-sabay. Kung hindi, talagang magiging baliw ito. Talaga. Kung gayon tutulungan ko silang maabot ang puntong iyon. Kasabay ng isang palihim na ngiti, ipinakita ni Ethan ang isang mapangutyang salita, mga kasuklam-suklam na apat na mapanlinlang na demonyo, dahil kasama ko na kayo ngayon, gagawin kong sulit ang inyong oras. Isa rin itong taktika ng pagkakaisa, ang 4-division formation. Ang mga gumagamit ay lilipat sa apat na pangunahing punto, kung saan ang 5 elemento ay nagmamahalan sa isa't isa, na ginagawang magagamit ng bawat isa sa inyo ang lahat ng kakayahan ng isa't isa. Bukod pa rito, gagana rin ito upang mapalakas ang inyong personal na kakayahan ng 3 patong. Ano? Sigaw ng apat na demonyo at natampol ni Jigo ang kanyang mga labi, nakakabaliw na kaya nilang gamitin ang lahat ng kakayahan ng iba pero kaya pa nitong pataasin ang kanilang kapangyarihan ng 3 patong. Hindi ba't katulad din iyon ng pagharap sa apat na palihim na demonyo sa ika-6 na patong ng Radiant Stage? Ngumiti si Ethan, tama. Dahil sa pagpapalakas ng apat na dibisyon, magagamit ng lahat ang kakayahan ng sinuman. Magkakaroon sila ng bilis, lakas, galaw, depensa, kaya magiging tunay na halimaw sila. Hindi pa kasama rito, kinukumpleto nito ang 4 Hearts Formation. Tungkol naman sa pagpapataas sa kanila ng 3 patong, hahaha, nasa simula pa lang iyon ng 4-division formation. Kapag narating na nila ang kalagitnaan, ang pagpapalakas ay magpapataas ng kanilang lakas ng 6 na patong. At kung sasanayin para sa peak sa pamamagitan ng isang buong stage. Sa madaling salita, silang apat ay magiging kasing lakas ng isang peak Radiant Stage expert. Napanganga si Jigo, habang pinagmamasdan si Ethan na parang hindi makapaniwala, Katie wala Kindstone, isa ka ba siguro sa mga tumakas sa isang super sect o kung ano paman? Ang 4-division formation ay mas nakakagulat kaysa sa 4 Hearts formation. Saan mo naman nakuha ang kayamanang ito? Sekreto. Mahiwagang ngumiti si Ethan. 228. Tuwang-tuwa na ngayon ang apat na mapanlinlang na mga demonyo, na may mas malakas na taktika sa pagkakaisa kaysa sa dati nilang ginamit. Ngunit biglang nagsalita si Scrooge Demon, Katie wala Kindstone, kung walang problema, maaari mo ba kaming bayaran para sa tungkod na buto? Hahaha, huwag kang mag-alala. Tumanggaw si Ethan, si Scrooge Demon ay kuripot nga pala. Nakakuha lang siya ng mas mahusay na taktika sa pagkakaisa ng libre ngunit gusto pa rin niya ng kabayaran para sa espiritual na sandata ng ika-5 baitang. Pero dahil mga tauhan na niya sila ngayon, natural lang na makikinig si Ethan sa kanilang mga kahilingan. Pinapante ni Ethan si Jigo para hanapin ang mga piraso ng itim na tungkod. Pagkatapos ay nagdagdag siya ng kaunting diamond sand at sa asul na apoy, agad na naibalik ang dating anyo ng tungkod, at napabuti pa. Nagtatalon sa tuwa ang apat na mapanlinlang na demonyo dahil naibalik na nila ang kanilang espiritual na sandata. Marahil ay umabot sa kanyang isipan ang pananibik o sadyang maliit lang ang kanyang pagtao, ngunit walang bahid ng hiya na itinuro ni Scrooge Demon si Jigo, Katie wala Kindstone, maaari mo bang ibigay sa akin ang singsing at damit ng matandang iyon? Para saan? Tanong ni Ethan. Tumatawa, si Scrooge Demon ay nagsalita ng may katotohanan, nawala lang sila sa amin dahil nawalan kami ng malay. Paano pa sila makukuha ng matandang iyon sa akin? Sus Mariosep, akin na sila simula pa lang, di ba? Nagalit ng husto si Jigo, ikaw na batang yan, anong klaseng loi ka yan? Sayo na sila kapag nagpalitan na sila ng kamay. Lumubog ang mukha ni Ethan, hindi magbabago ang mga baluktot mong ugali, pero hindi mo dapat gamitin ang mga yan sa mga tauhan ko. Kung hindi, alam ko, Katie wala Kindstone, magiging maayos na ang tingin ko sa kanya mula ngayon. Napansin ang pagkayamot ni Ethan, at sa takot na magulong ang kanyang tiyan, sumigaw ang mabangis na demonyo sa paghingi ng awa, hihihi, patawarin mo siya.
Kung hindi niya nakawin ang gusto niya, magmumakmak siya ng ilang araw. Nang inig ang pisngi ni Ethan, ibig sabihin lang niyan ay kuripot talaga siya. Mula ngayon, huwag mong hahawakan ang hindi sa iyo. Nakita ng marahas na demonyo ang mga mata ni Scrooge Demon na nakatitig pa rin kay Jigo, sumisigaw at pilit na iniikot ang kanyang ulo. Ngunit ang matigas na mukha na iyon ay nagpahirap sa dalawa na tumugon. Sa apat na weirdong ito, si Scrooge Demon ang pinakamasama. Kailangan kong magpatupad ng dagdag na seguridad para matigil ang malditang kleptomaniac na ito. Pumalakpak. Nakuha ni Ethan ang kanilang atensyon, ngunit si Scrooge Demon ay labis pa ring nalulumbay. Hindi siya pinansin ni Ethan, makinig kayong mabuti. Pupunta na tayo ngayon sa Thunderstorm Mountain kaya ikaw ang anggengune sa amin dahil alam mo ang daan. Pero. Nag-aalangan na umiling ang apat, hindi namin kaya. Kumunat ang noo ni Ethan, bakit? Katie wala Kindstone, nakalimutan mo ba? Nangako tayo sa isang bata na bibilhan natin siya ng sangkap. Ang apat na mapanlinlang na demonyo ay mga bayaning demonyo na may matibay na espiritu, paano natin siya bibiguin? Matalim silang tiningnan ni Ethan at tumango. Kung iba pa iyon, pipilitin niya silang sumama. Pero ang apat na weirdong ito ay hindi naman talaga kagalang-galang. Kung mag-iiwan siya sa apat ng impresyon na pipilitin niya silang tumalikod sa kanilang pangako, nang walang ginagawang halimbawa, hindi ba't imposibleng turuan sila sa hinaharap? Huminto si Ethan at sinabi, sige, hahanapin muna natin ang bata, ibibigay sa kanya ang sangkap, pagkatapos ay pupunta tayo sa Thunderstorm Mountain. Katie wala Kindstone, talagang hawak mo yan. Nagningning ang apat na mata. Tumangaw si Ethan, syempre naman. Nagsimulang magbulungan ang apat at nagpakawalan ng kakaibang tawanan. Inangat pa ng marahas na demonyo ang kanyang ulo ng may pagmamalaki, nakita mo. Sinabi ko na sa iyo na ang mga lumilipad na tao ay may sangkap na iyon at tama ako sa pag-atake sa kanila. Ang galing ng panganay na kapatid. Hay. Nag-thumbs up ang tatlo pa. Hindi malamang dahilan kung bakit masama ang pakiramdam ni Ethan. Maraming nagdulot ng takot ang kanilang ginawa. Pero muli, ganito na naman ang kanilang nakagawian kaya hinayaan na lang niya ito. Kaya, sinundan ni na Ethan at Jigo ang apat na demonyo pakanluran, at narating ang isang mataas na bundok pagkalipas ng kalahating araw. Sa liwanag ng paglubog ng araw, isang 8 taong gulang na bata ang nakaupo sa isang metrong taas na bato. Paminsan-minsan ay may nilulunok siya at ngumunguya. Parang napansin ang mga bagong dating, gumalaw ang mga tainga ng bata, at iniling ang kanyang ulo, ibinunyag ang kanyang kumikinang na mga mata. Ngunit nang inig ang puso ni Ethan sa nakita. Para bang isang mabangis na halimaw ang nakatitig sa kanya. Lalo lamang lumakas ang kanyang pakiramdam na may mali. Anong nangyayari dito? Bakit ba ako pinaparamdaman ng isang batang wala pang 1 dekada ang edad na ganito kapanganib? Nanlaki ang mga mata ni Jigo at sinabing, Katie wala Kindstone, ang bata ay nasa 2 patong ng Radiant Stage. Ano? Sigaw ni Ethan na hindi makapaniwala. Paano naging ganoon ka-eksperto ang isang bata? Isa na namang pygmy. Pero kung titingnang mabuti, mayroon siyang medyo maselang mga katangian. Kung gagamitin lang sana ng isang matandang kakatwa ang kanyang cultivation para mapanatili ang kanyang kabataan, imposible pa ring magkaroon ng parehong anyo gaya ng batang ito. Isa na lang ang posibilidad na natitira sa kanya, naabot na ng bata ang Radiant Stage mula pa sa murang edad. Nagtinginan sina Ethan at Jigo na may gulat. Pagkatapos ay ibinaling din ang kanilang mga mata sa apat na demonyo. Sinabi lang ng mga walang kwentang ito na natalo sila sa isang postahan sa isang bata, pero kahit isang beses ay hindi nila nabanggit na isa siyang Radiant Stage expert. Sinadya ba? Bakit? Napakurap si Ethan at humigpit ang kanyang mga kamao. Hindi tumayo ang bata, nakaupo pa rin sa bato habang nagsasalita, sa wakas ay nakabalik na kayong apat. Kung natagalan lang sana kayo, iisipin kong tumakas kayo at pinahabol ako sa inyo. Nang inig ang apat na parang dahon, takot na takot sa kanya. Hindi lang si Wimp Demon, kundi pati na si Sly Demon at si Scrooge Demon. Yumuko silang lahat sa likod ni Violent Demon na nanginginig ang mga binti, hinding-hindi namin gagawin yan. 2 beses na kaming tumakbo at hindi na kami mangangahas na gawin yun ulit.
Gulat na gulat sina Ethan at Jigo. Paano nagawang kargahin ng 4 na demonyo ang isang bata sa takot na takot? Mas malakas ba ang pangalawang patong ng Radiant Stage Expert na ito kaysa sa kanila na mas mataas ng isang patong at gumagamit ng taktika ng pagkakaisa? Malapit nang matapos ang 3 araw. Nadala mo na ba ang sangkap? Hindi pinansin ng bata sina Ethan at Elderly at malamig na nagsalita sa mga demonyo, parang hukom na malapit ng maghatol. Nanginginig na tumango ang 4 at itinuro si Ethan, nasa kanila na yan. Hanapin mo na lang sila. Lumubog ang mukha ni Ethan. Alam niyang naubos na ang kanyang pera at ngayon ay nakatingin na siya sa malamig na mga mata ng bata. Ilabas mo yan. Inilahad ng binata ang kanyang kamay. Walang naramdamang masamang balak si Ethan kaya nilapitan niya ito. Napansin niyang may hawak ang bata ng sangkap para sa ika-4 na baitang, ang purple root. Paminsan-minsang kinakain ng bata ang purple root habang papalapit, at ngumunguya ito na parang merienda. Gulat na gulat ang puso ni Ethan. Kumakain siya ng sangkap ng alchemy bago pa man ito mapino. Kahit ang isang eksperto sa Radiant Stage ay sasabog ang kanyang mga meridian sa paggawa ng isang katawa-tawang bagay. Ngunit ang bata ay talagang masigla na parang kaya niyang pino ang sangkap ng natural. Halimaw. Ito ang unang beses na ginamit ni Ethan ang salitang ito sa iba dahil nasanay na rin siya na karaniwang ginagamit ito ng iba sa kanya. Nagsalita ang bata bago pa man makuha ni Ethan ang sangkap, mayroon ka bang mga sangkap para sa ika-5 baitang o mas mataas pa? Ang lasa nitong mga para sa ika-4 na baitang ay walang lasa. Sawang-sawa na ako sa ganitong bagay. Kumaibot ang bibig ni Ethan, mapiling bata. Kumislap ang kanyang kamay at nagpakita ng isang Snow White Mountain Ginseng, isa itong sangkap na nasa ika-5 baitang, isang 10,000 taong gulang na Snow Ginseng. Dapat itong bumagay sa iyong panlasa. Nagningning ang mga mata ng bata at tuwang-tuwa itong inagaw, ang tagal ko nang hindi natikman ang ganito kasarap na sangkap. Sampain mo ang mga walang kwentang yan na nakadilaw. Puro lagok lang ang pinapakain nila sa akin. Muntik na akong mamatay sa gutom. Dilaw. Nakataas ang kilay ni Ethan at napaisip, sino ang tinutukoy niya? Ang tanging nakasuot ng dilaw sa 7 bahay ay ang Regent Estate. Ngunit hindi natuloy ang kanyang iniisip nang kumagat ang bata sa ginseng at saka nagpakita ng nakakainis na ekspresyon ng tuwa, kayong 4 ay kumita pa ng 3 araw para mabuhay. Maghanap kayo ulit. Kung wala kayong makita, babagsak ang ulo ninyo. Tuwang-tuwa ang 4 na demonyo at nagpatira pa. Teka lang. Kinawayan sila ni Ethan, bakit pakiramdam ko inalipin ninyo sila? Hindi ba't postahan lang iyon at ang pagkatalo nila ay nagtulak sa kanila na maghanap ng sangkap? Nakasimangot ang bata at lalong nagalit, postahan. Ayoko ng sugal. Noong minsang tumaya ako, natalo ako. Napilitan akong kumain ng mga hindi magandang sangkap araw-araw. Mula noon ay nangako akong hindi na muling tataya. Kung gayon. Nagtaka si Ethan, bakit siya tinutulungan ng 4 na demonyo sa mga sangkap? Nagsalita ang bata ng may katotohanan, nahuli ko ang 4 na ito na nananakawan ng kanilang pang-4 na lungsod at malapit ko na sanang paalisin sila. Pero handa silang maghanap ng mga sangkap para sa akin, kaya hinayaan ko muna sila. Isa pa, may ilang kamay akong kulang at naiintindihan ko ang kasabihang maraming kamay ang nagpapagaan ng trabaho. Mahihiya akong kitilin ang kanilang buhay pagkatapos kong kainin ang kanilang mga sangkap. Pero dahil masyadong malala ang kanilang mga krimen, bibigyan nila ako ng isang sangkap kada 3 araw. Patuloy nilang gagawin ito hanggat nagpapatuloy ang aking paglabas. Isa rin itong paraan para makabayad sila. Nagulat si Ethan, bakit parang ang weirdo ng batang ito kumpara sa 4 na iba pa? Ano ang kinalaman ng pagbibigay sa iyo ng mga sangkap sa kanilang mga krimen ng pagnanakaw? Nang marinig niya ang batang nagsasalita tungkol sa pagpapahinto sa pagnanakaw ng 4 na demonyo, inakala niyang isa itong tipikal na matuwid na magsasaka, na tumutulong sa mga mahihirap at iba pa. Ngunit sa katunayan, ang batang iyon ay katulad ng 4 na ito sa simula pa lamang, inaalipin ng iba upang sundin ang kanyang utos. Ginagamit lamang niya ito sa pagkukunwari ng pagpaprusa sa kasamaan. Nako, 4 na masasamang tao at isang mapagkunwari. Wala ni isa sa kanila ang mabuti.
Pero isa pa, parang hindi rin naman ako gawa sa mas magandang tela. Napakamot ng ilong si Ethan, hihihi, ano kaya kung makipagkasundo tayo? Nasa ilalim ko na ngayon ang apat na yan, kaya bibigyan kita ng 10 sangkap para sa ikalimang baitang para makaalis sila sa akin. Ano sa tingin mo? 10. Nagliwanag ang mga mata ng bata at natulo ang laway. Pero huminto siya, at ngumiti ng palihim, dahil ang dami mong sangkap, hindi ka naaalis. Dito ka nalang maghahanap ng mga sangkap. Kumikislap ang mga mata, lumubog ang mukha ni Ethan, bakit kasakam na maliit na piraso ng 229. Dahan daw ang umatras si Ethan at tinitigan ang bata, kapatid, hindi kita ituturing na isang ignorante dahil isa kang eksperto sa Radiant Stage. Pipilitin mo ba akong magpaalipin? Hihihi. Dapat makulong ang mga magnanakaw, kaya nararapat lang na gumawa sila ng serbisyo sa komunidad kahit sandali. Pero kagagawan iyon ng apat na iyon. Ano ang kinalaman nito sa akin? Ang mga ibong magkakapareho ang balahibo ay nagkukumpulan. Dahil kakampi mo sila, hindi ka mas mabuti. Natural lang na parusahan ka ng kaunti. Nakapikit, tinitigan ni Ethan ang bata sa kanyang walang muwang na ngiti, at nagalit, hindi mo na maibabalik ang dati kung ikaw ang nagsimula. Ayokong manakit ng mga bata pero kung gusto mo ba akong suntukin? Hahaha, mabuti. Pero babalaan kita. Wala akong balak patayin ka kaya bibigyan ko kayong lahat ng 10 pagkakataon para hamanin ako. Kung mananalo kayo kahit isang beses lang, palalayain ko kayong lahat. Itinaas ng bata ang daliri niya at ngumiti. Naglakad pabalik si Ethan kay Jigo ngunit mas naging seryoso ang mga mata nito habang pinagmamasdan ang bata. Maaaring nasa ikalawang patong siya ng Radiant Stage, pero ang bata ay kalmado pa rin kahit nakaharap ang 4 na tao, isang patong na mas malakas at isa pa, 4 na patong na mas malakas. Tiwala siya sa kanyang tagumpay. At kung paanong takot na takot sa kanya ang 4 na mapanlinlang na demonyo, ang kanyang kapangyarihan ay hindi maaaring husgahan batay sa kanyang mababang cultivation. Bamulong si Ethan sa 4 na demonyo, kumusta ang kapangyarihan niya? Malakas ba siya, mahina ba? Nagtinginan ng 4 na demonyo at maingat na sinabi ng marahas na demonyo, napakalakas niya, pero hindi pa rin niya ako kayang talunin. Ang totoo, ang batang ito ay napakatalino, nahihipo ang kahinaan ng ating 4 Hearts Formation sa isang tingin lang. Paano pa niya tayo matatalo? Tumanggaw si Ethan, naiintindihan ko. Paano pa kaya makakapasok sa pagkaalipin ang 4 kung hindi nila nadudurog ang kanilang taktika sa pagkakaisa? Pero para makasiguro, binigyan ni Ethan si Jigo ng hudyat, elderly, kailangan mong gawin ang lahat para sa bata. Huwag kang magpigil. Kailangan mo siyang patayin, at sa sobrang kakaiba ng batang ito, hindi rin mapagkakatiwalaan ang mga salita ng 4 na demonyo. Hindi natin kayang matalo dahil sa kanila. Tumanggaw si Jigo, at baka sa kanyang mga mata ang uhaw sa dugo. Bigla siyang umungal at nagpakawalan ng umaapaw na itim na enerhiya. Ang kanyang napakalakas na kapangyarihan ay nagpayanig sa langit at lupa. Nagawa ng 4 na mapanlinlang na mga demonyo na lituhin si Jigo salamat sa kanilang 4 Hearts Formation, na pumihil sa kanya sa paglabas ng kanyang buong lakas. Ngayon nila napagtanto kung gaano kaitikot si Jigo. Kung ginawa ni Jigo ang lahat mula pa sa simula, matagal nang patay si Violent Demon, kahit sa isang galaw lang. Sa huli, mapipigilan nito ang 4 na magkakapatid na gamitin ang 4 Hearts Formation. Ang 4 na nagkakaisa ay kayang basagin ang bakal, samantalang ang mga nagkalat ay parang damo. Pero ang bata ay nakaupo pa rin sa batong iyon nang nakakross ang mga braso at walang takot. Walang nakitang pagbabago sa kanyang ekspresyon. Dahil dito, kumunat ang noo ni Ethan, nagkukunwari ba siya o talagang minamaliit niya si Jigo? Kung ang huli ang dahilan, tiyak na napakalaki ng kapangyarihan ng bata. Estilo ng Wraith, unang galaw, soaring demonic dragon. Umungol. Kasabay ng ungol ng dragon, binaril ni Jigo ang bata, napapaligiran ng isang itim na imahe ng dragon na ibinubunyag ang mga pangil at kuko nito, handang punitin ito. May mga pagsabog na naririnig sa bawat hakbang niya, kahit mula sa himpapawid. Tila hindi kayang hawakan ng espasyo ang kanyang kapangyarihan.
Pati ang mga bato sa paligid niya ay dinurog din. Napakalakas. Maging si Ethan ay humanga kay Jigo. Ang panatikong ito sa pakikipaglaban ay talagang akma para sa Wraith Art. Ang kapangyarihan nito ay lubos na naipakita sa mga kamay ng lalaking ito na nagpapakita ng mga nakakagulat na kababalaghan. Pero hindi nawala ang masamang pakiramdam kay Ethan. Masyado lang kalmado ang bata, hindi niya tinitignan si Jigo. Anong nangyayari? Kahit ang isang peak radiant stage ay magpapakita ng ilang reaksyon. Pero ang bata, humihikab pagkalapit ni Jigo sa kanya, ang reaksyon ng bata sa hindi kapani-paniwalang pagpapakita ng kapangyarihan ng ekspertong ito ay ang pag-abot ng kamay. Paf! Isang ungol ang nagpamukha sa lahat na napanganga. Ang makapangyarihang kapangyarihan ni Jigo ay napigilan ng ganoon lang kadali ng kamay ng isang batang lalaki. Sumugod ang imahe ng itim na dragon sa likuran ni Jigo, gusto niyang kumawala sa mga gapos nito, ngunit nawala ng lakas ang bata sa ilalim ng payat niyang braso. Maging ang mundo ay nagsimulang magkaroon ng iba't ibang kulay. Sa isang banda, malakas pa rin ang kapangyarihan ni Jigo, na nagdulot ng isang tunay na bagyo, habang sa kabilang banda, kapayapaan at katahimikan lamang ang nasa likuran ng bata. Maging ang sikat ng araw ay nagpapainit sa maamong kalikasan. Ang pagsalakay ng itim na dragon ay walang epekto rito. Paano ito? Posible. Nakanganga si Ethan. Maaaring ito ang unang pagkakataon na may taong lubos na nakagulat sa kanya. Pinagpapawisan ng husto si Jigo, ginagawa ang lahat para makawala sa pagkakakulong ng batang ito. Para itong isang baliw na toro na nakatagpo ng 100 metrong taas na bangin. Kahit gaano pa ito kalakas, hindi pa rin ito kayang igalaw ang bangin kahit 1 pulgada. Ngumisi ang bata, unang pagsubok. Hinawakan ng bata ang braso ni Jigo at basta na lang itong inihagis. Boom! Isang malaking bato ang natamba at naging durog na bato. Nagulat si Ethan at ang 4 na demonyo at napatalon sa ere. Nang hamupa na ang alikabok, napabuntong hininga sila sa tanawin. Ang malaking bato ay napatag sa isang iglap, at si Jigo ay nahihirapang gumapang mula sa ilalim ng mga guho. Dumura siya ng dugo at gumapang ang takot sa kanyang mga titig. Tanging ang taong direktang nakasalamuhan ng bata ang nakakaalam ng takot na idinulot nito. Sa harap ng kakaibang bata, para siyang sanggol, madaling patayin na parang nagbubuhat ng daliri. Ito ang unang pagkakataon na naranasan ni Mad Dipper ang ganitong kawalan ng kapangyarihan. Nanood sina Ethan at ang iba pa ng may takot at gulat. Walang nakakaalam na ang isang tuta ay may ganitong kalaking kapangyarihan. Kahit sa Sacred Domain ay hindi nakakita si Ethan ng ganitong kakatwang nilalang. Si Jigo ay nasa ika-6 na patong ng Radiant Stage at isang henyo sa Body Cultivator habang gumagamit ng isang malalim na ranggong martial art. Mayroon siyang sapat na kapangyarihan upang harapin ang isang peak Radiant Stage expert. Ngunit ngayon, sa harap ng isang simpleng batang lalaki sa ikalawang patong ng Radiant Stage, wala siyang kapangyarihan. Hindi gumamit ang bata ng anumang uri ng martial art, tanging ang lakas lamang ng kanyang kamay para pabagsakin at ihagis si Jigo. Anong klaseng kakaibang kapangyarihan ito? Namutla si Ethan, pinagmamasdan ang hangin ng walang ekspresyon. Doon, masayang nakaupo ang bata sa ere, dahil wasak na ang bundok, hihintayin kita sa tuktok na iyon. Huwag mong kalimutan, 3 araw. Oh, at ang 10 sangkap mo. Pinunasan ni Ethan ang kanyang noo, nanginginig habang kinukuha ang mga sangkap para sa bata. Tuwang-tuwa ang bata habang kinukuha ang mga ito, hindi ka masama, bata. Mas marami kang mahahanap na sangkap, mas malaki ang magiging gantimpala sa iyo ng Invincible Scamp, si Satyr Gord. Pagkatapos ay nawala siya sa manipis na hangin. Paulit-ulit na yumuko si Ethan, at pagkatapos niyang tamaan ang kanyang dibdib ay saka lamang tumigil ang panginginig. Bumantong hininga siya, Diyos ko, napakalakas ng halimaw na iyon. SKT wala Kindstone, sino ba ang sinabi niyang siya? Napailing ang sugatang si Jigo habang tumatakas papunta kay Ethan. Hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Kumunat ang noo ni Ethan, parang tinawag niya ang sarili niyang Invincible Scamp, Satyr Gord. Ano, kilala mo ba siya, elderly? Banal na ina ng Diyos. Hindi nakakapagtaka na napakasama ng aking pagkatalo.
Sa lahat ng aking mga hinaing, bakit ko pa kinailangang makilala ang demonyong iyon? Paano ako naging bulag? Pinalo ni Jigo ang kanyang ulo, labis ang pagsisisi na halos maiyak na siya. Nagmamadaling nagtanong si Ethan, sino ba itong si Satyr Gord? Hi. Para hindi kilala ni Katie wala Kindstone kahit ang mga tulad ni Invincible Scamp Satyr Gord, mas tanga ka pa siguro sa bato. Isang nakakatakot na hajijek ang narinig mula sa likuran ni Ethan. Namula ang sentido ni Ethan, kumaibot ang kanyang bibig at tumitig sa apat na demonyo, alam mo naman kung sino siya at kung ano ang kaya niyang gawin, di ba? Tama, alam na alam namin. Mga bayaning demonyo kami, kilala namin ang lahat ng eksperto sa Titans. Sa sobrang kasikatan ng Diablo na ito, paano namin siya hindi makikilala? Sa tingin mo ba lahat ng tao ay baliw na katulad mo? Tumawa ang marahas na demonyo at natawa sa kasawian ng dalawa. Hinigpitin ni Ethan ang kanyang mga kamao at pinalamig ang kanyang galit, kung gayon, sinasadya mo ba kaming pumunta rito, at harapin ang Diablo na iyon? Isa pa, peke ang pasa na iyon, hindi ba? Hi. Siyempre. Mga bayani kaming demonyo, wala pa kaming nagawang mabuti sa buhay namin. Galit na galit kami nang pigilan kami ng Diablo at wala kaming mailabas na sama ng loob. Pero nahikayat ka ring sumali, at ang makita kang nagdurusa ay nagdudulot ng luha ng tuwa sa mga mata ko. At nakakita ka na ba ng isang demonyong cultivator na may hawak na taya? Nabigyan ka, hahaha. Sumayaw sa tuwa ang apat na mapanlinlang na demonyo at kinutya si Ethan. Muling sumirit ang ugat ni Ethan, namumula sa galit. Hindi niya inakalang ang talino at tuso niya ay makukuha ng isang grupo ng mga gago. Sus Mariosep. Ka. Gumalaw ang daliri ni Ethan at nagbigay ng senadoryos. Ang apat ngayon ay may mga marka ng dugo sa kanilang noo, umiiyak sa lupa dahil sa sakit at nagmamakaawa. Pero hindi sila kinaawaan ni Ethan. Kung hindi ko ilalagay ang mga maliliit na kalokohang ito sa lugar nila, sila ang magiging dahilan ng pagkamatay ko. Tahimik na pinagmasdan ni Jigo ang sakit na nararamdaman ng apat. Mga bugok talaga sila. Alam nilang nasa kamay ng iba ang buhay nila pero nangahas pa rin silang lokohin siya. Sila lang ang may kasalanan nito. Ngayong naipit na rin sila sa gitna ni Invincible Scamp Satyr Gord, alam niyang nasa malaking problema na sila ngayon. Kumunat ang noo ni Jigo at bumantong hininga. 230. Katie wala Kindstone, alam namin ang aming mga pagkakamali. Patawarin mo kami. Gamulong-gulong sa lupa si Slideman na nagmamakaawa. Nako, Katie wala Kindstone, dapat si Daddy Kindstone na lang. Pakawalan mo na kami, hindi na namin uulitin yun. Napasigaw si Scrooge Demon sa sakit. Ano ba Daddy Kindstone, dapat si Lolo Kindstone na lang. Please. Umiiyak pa nga si Violent Demon, pero hindi niya natapos ang sasabihin dahil tinitigan niya ng masama si Scrooge Demon. Pagkatapos ay sinuntok niya ang mukha nito, nako, ang lakas ng loob mo na pagsamantalahan ako. Hinawakan ni Scrooge Demon ang kanyang lilang mata, walang kaalam-alam sa nangyari. Ngunit hindi nakayanan ni Wimp Demon ang sakit at sinabing, Kuya, ang pangalawang kapatid ang tumawag sa kanya ng tatay. Tapos tinawag mo siyang lolo. Huwag mo siyang sisihin. Nanlaki ang mga mata ni Violent Demon at pinususan si Wimp Demon, bastos, napakaganda ng katahimikan. Bakit mo ako sinasaktan kung kasalanan mo naman ang lahat? Agad na naintindihan ni Scrooge Demon nang marinig niya ang Wimp Demon. Sumugod siya gamit ang isang kamaong puno ng galit. Malungkot si Wimp Demon, at kahit hindi siya sumasali sa ingay at kalokohan, umiikot pa rin siya sa likuran ng panganay na kapatid at sinusuntok ito ng kamao tuwing may pagkakataon. Ang ikatlong kapatid, si Sly Demon, na walang ibang hinangad kundi ang masaksihan ang labis na kaguluhan, ay pinigilan ang kanyang ulo sa sakit habang naghihiyawan mula sa gilid. Kaya naman nagsimula ang apat sa kanilang nakagawiyang pagtatalo na siyang nagpasigla sa lahat. Nanginig ang mukha ni Ethan dahil sa ingay, at nawalan siya ng panibagong ugat. Hindi pa siya nakakaharap ng ganito kahirap na mga weirdo. Nagkaroon pa sila ng oras para mag-away habang pinahihirapan ng bloodworm. Mukhang hindi pasok sa pamantayan mo ang kaunting sakit. Kung gayon, ano kaya kung dagdagan pa natin ang sigla? Muling sumenya si Ethan. Paf!
Ang apat na demonyo ay tumalsik ng dugo at namula ang kanilang buong katawan habang sila'y nagmamadaling dumaan sa sakit. Sa sobrang sakit ay wala na silang lakas ng loob na makipagtalo pa. Napasinghap si Ethan, halos pumutok ang kanyang balahibo sa apat. Nang kumalma siya, sinabi niya, "Elderly, sino ba yang Satyr Gord na yan? Bakit siya napakasama?" Umiling si Jigo at bumantong hininga, "Hindi rin ako malinaw, pero ayon sa mga alamat, si Satyr Gord ay tinatawag na Invincible Scamp. Hindi natalo sa buong buhay niya. 3 siglo na ang nakalilipas, nagdulot siya ng isang bagyo sa Titans, na nagdulot sa imperyo sa bingit ng pagbagsak. Kalaunan ay nawala siya sa ere, at hindi na nakarinig mula sa kanya simula noon. Hindi ko inakalang makikita natin siya rito. 300 taon na ang nakalilipas. Paano siya mukhang bata kung matanda na siya?" Nagulat si Ethan. Naguluhan din si Jigo, "Hindi rin ako sigurado. Mga chismis lang ang narinig ko tungkol sa kanya. Kung siya nga talaga ang Invincible Scamp, kung gayon ay 3 siglo na siyang gulang. O marahil, siya ay inapo ng Invincible Scamp, na may pangalang Hay. Ang walang talong kampana na si Satyr Gord ay nagdulot ng napakalaking alon gamit ang kanyang walang kapantay na kapangyarihan noong panahong iyon. Paano makukuha ng iba ang kanyang titulo? Bukod dito, nakita mo na ang kanyang pamamaraan. Kung hindi siya ang tunay na walang talong kampana, paano ka napunta sa ganito kalungkot na kalagayan?" Pangungutya na sigaw ng marahas na demonyo, habang ang pag-iyak ng ibang mga demonyo sa gilid ay nauwi sa nakakatakot na kombinasyon na may kasamang tawanan. Hinaplos ni Jigo ang kanyang balbas at tumango. Ang mga salita ng apat na maliliit na iyon ay halos walang kabuluhang daldal, parang kahoy na hanggal, ngunit minsan ay nagsasalita ang mga ito ng katwiran. Hindi siya naniniwala na may sino man sa labas ng maalamat na Invincible Scamp na ito ang maaaring magdala sa kanya sa ganitong kalungkot na kalagayan. Sumulyap si Ethan sa apat, "Hindi alam ni Elderly ang tungkol kay Satyr Gord, pero alam mo." "Tama. Matanda na nga ang matandang ito, pero may alam na siya dahil ipinanganak na siya bago pa ang digmaan 300 taon na ang nakalilipas." Pang-uuyam ni Violent Demon. Sumimangot si Ethan, "Hindi ka naman gaanong katanda kay Elderly, paano mo nalaman kung ganoon?" "Hihihi. Katie wala Kindstone, may isang bagay kang hindi mo napapansin. Noong nagdudulot ng kaguluhan si Satyr Gord sa imperyo, hindi lang niya ipinahiya ang 7 angkan, kundi pati na rin ang buong imperyo ng Titans. Dahil dito, naging bawal ang pangalan niya sa buong imperyo. Sa 7 angkan, tanging mga Panginoong angkan lamang ang nakakaalam ng kanyang mga pagsisikap at iyon ay nadedaan lamang sa mga salita ng mga naunang Panginoong angkan. Halos walang alam ang mga matatanda tungkol sa kanya. At iyon ay dahil sa kahihiyang kinakatawan niya, hay. Tila kinutya ng nakakatakot na tawa ng marahas na demonyo ang 7 bahay, iba ang Demon Scheming Sect. Bago pa man magkagulo ang Titans, binalaan na kami ng aming mga matatanda na huwag makialam sa halimaw na ito. Masisisi ko lang ang aming malas na napadpad kami sa kanya pagkalabas namin sa kawawang lugar na iyon. Kawawa naman ako. Nang maalala ang mapait na karanasan, nagsimulang umiyak ang marahas na demonyo kasama ang kanyang 3 demonyo, na humahagulgol din sa ibabaw ng mga bagay-bagay. Sabi ni Ethan, "Tumigil ka na sa pag-iyak at sabihin mo na ang totoo kahit minsan lang." "Sige." Agad na natuyo ang mga luha ng 4 na demonyo, hinihiling namin na patawarin kami ni Katie wala Kindstone. Linisin natin ang ating mga iniisip. Kumurap si Ethan at bumantong hininga ngunit nagsenyas pa rin na itigil ang kanilang pagpapahirap. Pagkatapos ay ipinagpatuloy nila ang kanilang nakakatakot na tawanan at tumalon sa tuwa. Nakita ni Ethan na hindi pa sila natuto kahit kaunti kaya nagalit siya, "Ipaliwanag mo sa akin ng malinaw at patatawarin ko ang mga nagawa mong kasalanan. Kung hindi..." Gumalaw ang mga daliri niya, pinagbantaan sila ng mas maraming pagpapahirap at natarante sila, "Katie wala Kindstone, huwag kang mag-alala, alam namin kung kailan dapat magseryoso. Hindi na kami maglalakas loob na lokohin ka ulit." Tumanggaw si Ethan at nasiyahan. Nagkatinginan ng 4 ang malakas na demonyo ang unang nagsalita, "Sa pagkakaalam namin, kakaiba ang buhay ni Invincible Scamp Satyr Gord. Ito ang hindi pa naririnig. Anong ibig mong sabihin?" Kumunat ang noo ni Ethan.
Umiling ang marahas na demonyo at sinabing, nakakagulat na kahit tayo ay hindi alam ang buong lawak ng kakaibang ito. Muntik nang matamba si Ethan at nagbuga ng galit ang mga mata niya habang nagmumura, tumigil ka na nga. Ituloy mo pa ang pag-iinis mo sa akin, at bibigyan kita ng matinding sakit. Akmang gagawin na sana iyon ni Ethan nang biglang sumingit si Sly Demon, teka, Katie wala Kindstone, seryoso ang panganay na kapatid. Nakakagulat talaga si Saturgord na kahit tayo ay kakaunti ang kilala tungkol sa kanya. Bigla na lang siyang sumulpot. Dahil kasama ang pamilya ng imperyo, ang tatlong sekta ng tagapag-alaga ng imperyo, at ang kapangyarihan ng 7 bahay, kahit isang langgam ay hindi makakagawa ng ganitong kaguluhan, lalo na ang isang tao. Pero hindi ba't kakaiba kung paano biglang sumulpot si Saturgord? Tumigil ang kamay ni Ethan sa gitna ng senyales. Kadalasan, maluwag ang ilang tornilyo ng 4 na demonyo, pero may dahilan naman ang pagsasalita ni Sly Demon. Nakakagulat kung paano biglang lumitaw ng ganoon ang isang hindi kilalang makapangyarihang demonyo. Mula siguro sa sagradong sakop. Nagsalita si Ethan, sige. Nagpatuloy ang marahas na demonyo, ang bata ay palaging may ganitong anyo, parang isang 8 taong gulang na batang lalaki. Ngunit siya ay nasa ika-5 patong lamang ng Profound Heaven Stage noong panahong iyon. Ngunit pagkatapos ng 300 taon, siya ay bata pa rin, ngunit ang kanyang cultivation ay tumaas sa ika-2 patong ng Radiant Stage, medyo mabagal, dagdag ko pa. Ang hindi nagbago sa lahat ng oras na ito ay ang paghawak niya sa titulong pinakamalakas sa Titans. Dati, siya ang pinakamalakas sa ilalim ng Radiant Stage at ngayon siya ang pinakamalakas sa Radiant Stage. Nakakagulat ba yan? Nakataas ang kilay ni Ethan at puno ng hinala ang puso niya. Kung ang batang ito ay isang matandang halimaw, marahil ay gumamit siya ng cultivation para mapanatili ang ganoong anyo. Maaari rin itong magpaliwanag kung bakit naging napakabagal ng kanyang cultivation. Pero sino ba ang sapat na tanga para panatilihing kasing bata ang sarili? Karaniwan silang titigil sa mga edad 16. Sa ganitong paraan, makakasali sila sa ilan sa mga mas kaaya-ayang aspeto ng buhay, hihihi. Tila naalala ni Ethan ang mukha niyang natatakpan ng belo at ang mayanhing figure. Ngunit umiling si Ethan sa naisip na iyon. Hangad niyang maging isang Panginoon sa landas ng demonyo, paano niya hahayaang malubog ang sarili sa pagkakamag-anak? Baka ganoon din ang iniisip ng bata. Sa ngayon, naiintindihan pa rin siya ni Ethan, sige. Nakakailang talaga siya. Wala siyang gusto, maliban sa pagkain ng mga sangkap. Kung ibang tao lang iyon, malamang ay natamba na siya ng husto dahil sa matatapang na sangkap. Pero hindi siya nasaktan. Katie wala Kindstone, sigurado akong naiisip mo na ngayon kung aling mga sangkap ng mga bahay ay pinakakaakit-akit kapag naubos na ang mga ito ng kakatwang ito. Pamilya ng Imperial at ang 7 bahay. Nanlaki ang mga mata ni Ethan at biglang nagpakita ng isang mapanlinlang na ngiti, maaari ba itong? Hi. Masama talaga si Katie wala Kindstone, iniisip niyang ilubog ang mundo sa kaguluhan. Pero totoo naman. Pumunta ang bata sa bukid ni Pilking Hall at pinulot ang mga ito ng malinis mula sa lahat ng halamang gamot na kumakalat mula ika-2 hanggang ika-7 baitang. Kinain pa niya ang mga halamang gamot para sa ika-8 baitang na inabot ng 1,000 taon bago tumubo. Paano na lang makakaupo si Pilking Hall pagkatapos noon? Kaya hinabol siya ng kanilang mga nakatatanda. Hindi gumamit ng anumang martial art ang bata, pero ang kanyang mga kamao ay napakalakas. Sa isang galaw lang, tuluyan ng nalipol ang mga nakatatanda. Sigurado akong alam na alam ng matandang ito ang lasa ng kamao, hihihi. Kinukot siya ng marahas na demonyo si Jigo. Tumanggaw si Jigo, pinagpapawisan sa naisip pa lang. Sa kanilang pag-aaway, hindi man lang sumuntok si Saturgord, binato lang siya ng parang wala sa sarili at binigyan na siya ng malalim na sugat. Kung suntok lang sana iyon, baka nasira na ang buhay niya. Napakalakas na kapangyarihan. Huminga ng malalim, nang inig si Jigo sa naalala at gumapang ang takot sa kanyang puso. Hindi pa ito nangyari sa lahat ng mahahabang taon niya bilang Mad Deeper. Naunawaan ni Ethan ang kanyang iniisip at namutla rin. Tinapik niya ang balikat ni Elderly bilang galiw, at seryosong nagsalita, tapos, Hi.
Pagkatapos ay humingi ng tulong si Pilkington sa Regent Estate at pinapuntahan nila ang kanilang mga matatanda sa landas ng mga bata, para lamang sa parehong kapalaran. Samantala, si Satyr Gord ay walang habas sa pagnanakaw ng mga sangkap saan man siya magpunta, inaatake pa ang mga bodega ng 7 bahay at iniwan silang walang dala. Dahil sa kawalan ng pagpipilian, isinantabi ng laging nag-aaway na 7 bahay ang kanilang mga hindi pagkakasundo at nagtulungan sa unang pagkakataon. Naglabas sila ng pinakamasama at pinakamalupit na utos simula nang umiral ang imperyo, ang Demon Purging Decree. Ano ba ang sasabihin mo? Nanlaki ang mga mata ni Ethan sa gulat. Naalala niya kung paano sinabi ng lahat na ang Demon Purging Decree na ito ang pinakakakilakilabot na bagay na nabubuhay. At ang unang paggamit ay kay Satyr Gord. Pero paano nabubuhay pa ang batang iyon ngayon? Anong klaseng kapangyarihan ang mayroon siya? Paano niya kayang labanan ang isang buong bansa at bilang isang eksperto lamang sa Profound Heaven? 231. Nang mailabas ang Demon Purging Decree, lahat ng lugar na pinuntahan ni Satyr Gord ay sinunog. Umabot sa puntong sinisigawan siya ng bawat lalaki, babae, at bata na mamatay dahil sa takot. Tinatrato siya na parang isang pampublikong kaaway. Hindi mahalaga kung saan siya pumunta dahil ang buong imperyo ay laban sa kanya. Dahil nakahiwalay at hinahamak, ang batang ito ay nagsimulang makaramdam ng kalungkutan. May mga bali-balita na nang humabol ang mga kagalang-galang ng 7 bahay, ang bata ay walang pusong lumaban at tumakas. Ang Demon Purging Decree ay nagpakita ng mga resulta sa huli, kahit papaano ay pinutol nito ang diwa ng pakikipaglaban ng maliit na halimaw. Tumanggaw si Ethan. Malinaw sa kanya ang damdaming iyon dahil madalas na nakakatagpo ng ganitong sitwasyon ang mga demonyong tagapagtanam. Dahil sa kung anong dahilan ay pinapatay nila ang ilang matuwid na tao, binaliwala ng iba ang katotohanan at hiniling ang kanilang kamatayan. Lahat dahil binansagan silang mga demonyo. Sa ganitong kawalan ng kakayahan at pag-iisa, sino man ay makakaramdam ng kalungkutan. Dahil dito, ang kanyang matibay na paniniwala ay ang isang demonyong tagapagtatanim ay kailangang tumayo ng mag-isa, upang malinang ang isang tiyak na kalagayan ng pag-iisip. Kahit mag-isa, kailangan ng lakas ng loob na harapin ang buong mundo. Dahil dito, siya, ang Demonic Emperor, ay hindi nagtatag ng sekta o kulto pagkatapos ng kanyang pag-angat, kaya siya ang naging pinakamalungkot sa 8 emperador. Ganito rin ang katangian ng mga demonic cultivator, bagamat kapag may mga problemang lumitaw, wala nang maaasahan. Maaaring hindi matatalo si Satyr Gord, ngunit para pa rin siyang bata. Ang pag-iisa at puot ay may mas matinding epekto na nag-iwan sa kanya ng trauma. Hay nako, ang Demon Purging Decree ay isang psikolohikal na digmaan. Bumantong hininga si Ethan at sinabi sa malupit na demonyo, kung gayon, paano niya naalis ang kanyang demonyong may puso upang maging ang kasalukuyang Invincible Scamp. Hay, ang bait talaga Katie Walakinstone. Napansin mo agad na wala pala siyang ganoong titulo noon. Tumawa si Violent Demon. Ngumisi si Ethan, nakakabagot ang maging mag-isa. Sa ganitong estado, kahit na malakas, malayo pa rin itong maging walang talo. Hahaha, eksakto. Nang habulin ng mga kagalang-galang ng 7 bahay ang bata, unti-unti na siyang nalalapit sa dulo ng kanyang lubad, nasa bingit ng pagkalipol. Ngunit may nangyari noon, at ang bata ay ganap na nagbago. Pagkatapos lamang ng 3 buwan, nang akala ng mga tao ay nasa bingit na siya ng kamatayan at hinahanap ang kanyang bangkay, siya ay lumitaw. Ngunit kung dati ay mayroon pa rin siyang inosente at parang bata na kilos, sa pagkakataong ito, siya ay nagkatawang taong demonyo. Ang kanyang mga kilos ay nagdulot ng takot hindi lamang sa 7 bahay, kundi pati na rin sa pamilya ng imperyo. Ang kanyang estilo ay halos kapareho ng sa amin mula sa landas ng demonyo, hay. Anong ginawa niya? Natuwa si Ethan at sabik naman si Jigo. Muling humagalpak ng tawa ang liwanag sa mga mata ng marahas na demonyo, gawin mo sa iba ang ginawa sa iyo ng iba. Nang muling lumitaw siya, nagbanta siyang wawasakin ang buong imperyo. Hindi ba't idineklara mo ang Demon Purging Decree sa akin, na sinusunog ang lahat ng lugar na napuntahan ko para ihiwalay ako? Sige,
hindi ko nahihintayin na sirain mo ang mga lungsod, ako na lang ang gagawa nito at ililigtas ka sa abala. Bawat lugar na bibisitahin ko ay mabubure. Kapag iniwan ko ang Titans na ito, ang imperyo ay magiging walang laman. Hi! Katie wala Kindstone, matandang Lee, maiisip mo ba ang nakakagulat na kapangyarihan ng batang iyon? Bawat suntok at sipa ng kanyang mga winasak na lungsod ay nauwi sa lupa. Hindi lamang ito natakot sa 7 bahay, kundi pati na rin sa buong Titans ay nanginginig sa kanilang mga bota. Malamang ay umiiyak sila sa loob ng mga oras na iyon, iniisip na ano ang kinalaman nito sa kanila. Inosente kami. Hahaha, isang grupo ng mga hanggal kung ako ang tatanungin mo, ang dami nilang kasama. Tuwang-tuwa rin ang 3 pang demonyo, hinihiling na sana'y naroon sila para manggulo. Nagsalita pa nga si Sly Demon laban sa marahas na demonyo. Tinitigan siya ng marahas na demonyo at saka sinipa, sentimo, sus Mariosep ka, tusong demonyo, ito ang pinakamagandang bahagi. Ikinukwento ko na. Sentimo. Ngumisi si Sly Demon at sumangot sa loob pero hindi nagkomento. Hindi nakapagsalita sina Ethan at Jigo. Nagtanong si Jigo, narinig ko na ang tungkol sa pagiging sikat ng bata, pero hindi ko alam na ganito pala siya kabanggas. Gusto niyang sirain ang isang imperyo ng mag-isa. Pero umiling si Ethan, pumalakpak sa paghanga, kapuri-puri ang kanyang katapangan. Gagawin ko rin sana ang parehong bagay para sa kanya. Humph! Kung tungkol naman sa mga nagsabing inosente sila, noong panahon ng Demon Purging Decree, walang sino man ang lumaban sa pagpatay sa 7 bahay. Sa katunayan, sumuko pa sila. Hindi sila inosente. At dahil naging magkaaway sila, walang lugar ang awa at panghihinayang dito. Ngumisi si Ethan at tumango, nagsisimula nang lumaki ang maliit na demonyong yan sa akin. Matagal na tiningnan ni Jigo si Ethan at natuklasan niyang hindi naiiba ang impresyon nito sa kanya. Sa malupit na mundong ito, patayin o papatayin. Kahit ang mga inosenteng pagpatay ay uso na. At sa kaso ng mga kaaway, mas kaunti ang pagsisisi. Si Katie wala Kindstone ay tunay na isang lalaking gagawa ng hindi mabilang na sakripisyo. Bamantong hininga si Jigo sa loob. Tapos, sabay na tanong nina Ethan at Jigo. Nakatitig sa kanyang 3 kapatid upang pigilan ang kanilang pagkagambala, nagpatuloy ang marahas na demonyo, hihihi, ang sumunod na nangyari ay isang magandang halimbawa kung paano dapat kumilos ang isang tunay na demonyong tagapagtatanim. Sa loob lamang ng kalahating taon, tinupad ng bata ang kanyang pangako, nilipol ang bawat lugar na kanyang pinuntahan hanggang sa ang kanyang pagsalakay ay masakop ang kalahati ng imperyo. Sino man at lahat ng nakarinig ng kanyang pagdating, ay pinatakas ang mga tao para sa kanilang buhay. Nagtulungan ang kagalang-galang ng 7 bahay upang palibutan siya, ngunit walang naging resulta. Patuloy pa rin ang bata sa pagpatay kahit na may tumututol. Pagkatapos ay sinimulan siyang tawaging all-ravaging child. Upang ipakita na saan man siya magpunta, nag-iiwan siya ng mga sinalanta na lupain. Hindi na ito matiis ng pamilya ng imperyo, nakikita ang 7 bahay na magulo. Kung hindi ito makikialam ngayon, magwawakas ang imperyo. Kaya ipinadala nito ang 50 banal na dragon. Nauutol na nagsalita ang marahas na demonyo dahil sa tuwa. Para bang siya ang naglagay kay Titan sa kapahamakan. Tinawag siya ni Ethan, sandali lang, ilang divine dragon na naman yan. Itinaas ng marahas na demonyo ang 5 daliri, 50, bakit? Napasinghap si Ethan at nagulat, mayroon bang 50 divine dragon noon? Ang ibig mong sabihin ay 50 Jade Flute Divine Sword Levi sa Peak Radiant Stage. Hihihi. Katie wala Kindstone, nagkakamali ka. Ang kakayahan ng mga divine dragon noong panahong iyon ay hindi kasing taas ng mga kasalukuyan. Paano nangyaring mayroong 50 Jade Flute Divine Sword? Tumangaw si Ethan at bumantong hininga. Ang 50 Jade Flute Divine Sword ay isang kinatatakutang tanawin. Higit pa rito, mas nakakatakot kung ang bata ay makakatakas din mula sa kanila. Bago pa man siya magkaroon ng pagkakataong pakalmayan ang kanyang mga iniisip, nagpatuloy si Violent Demon, malakas pa rin ang pamilya ng Imperial noong mga panahong iyon, na mayroong humigit kumulang 20 eksperto tulad ng Jade Flute Divine Sword. At ang iba pang 30 ay nasa ika-5 layer ng Radiant Stage.
Tatlo sa kanila ay tinawag pang ang immemorial sages ng mundo, mas malakas pa kaysa sa Jade Flute Divine Sword. Kahit ang Invincible Scamp ay nahirapang harapin sila. Ano? Sigaw ni Ethan at tumingin kay Jigo. Hindi makapaniwala ang dalawa na ganito pala kalakas ang kapangyarihan ng pamilya ng imperyo. Madaling nahulaan ang kanilang mga iniisip, sinimulan ng apat na mapanlinlang na demonyo ang kanilang nakakatakot na panunuya, hay, napaka-ignorant mo. Sa tingin mo ba ang pamilyang imperial ni Titans at ang pitong bahay ngayon ay mayroon lamang ganitong maliit na kapangyarihan pagkatapos ng 1,000 taon? 3 siglo pa lamang ang nakalilipas, ang pamilyang imperial ay mayroong 50 Divine Dragon, ang Regent Estate ay mayroong 100 Radiant Stage Expert at ang iba pang mga bahay na nasa 10-10. Ito ang nagpanatili sa mga bahay sa isang maselang balanse. Ngunit sa digmaan kay Saturgord, ang pinag-isang puwersa ng 7 bahay na binubuo ng daan-daang eksperto sa Radiant Stage ay halos malipol. Maging ang 50 banal na dragon ng pamilya ng imperyo ay nawasak, na tanging ang 3 immemorial sage lamang ang natira. Ang labanang ito ay naganap sa loob ng 1 buong taon sa isang mapaminsalang paraan. 2 sa mga pantas ang tuluyang natalo sa digmaang ito ng pagkawasak, naiwan ang pinakamalakas na immemorial sage upang makipaglaban sa maliit na halimaw. Ngunit sa oras na ito, pareho silang malapit na sa kanilang mga limitasyon, at ang katapusan ay tila magkakasamang masisira. Nanlaki ang mga mata ni Ethan at Jigo. Salamat sa Diyos, winasak ng Invincible Scamp ang Titans 300 taon na ang nakalilipas dahil kung hindi sana nakaangat ang angka ng Larsen sa 7 bahay kahit sa loob ng 100 taon, hindi pa kasama ang 10. Pinunasan ni Ethan ang kanyang noo, habang naghihiyawan sa loob. Siya nga pala, paano natapos ang kanilang laban? Dahil buhay pa ang bata, namatay ba ang huling pantas? Kung gayon nga, bakit itinago ng bata ang kanyang sarili sa kalipas na mga siglo? Tumanggaw si Violent Demon at ngumiti, tama. Napakatalino ng huling pantas. Alam niya na kung pareho silang mamamatay, maiiwan ang pamilya ng Imperial, at ang 7 bahay ang maghahati sa Titans. Kaya sa pinakadulo, nabasa niya ang ugali ng bata at walang kahihiyang nilinlang siya sa 1,000 taong kasunduan. Sinabi niya na kung paninindigan niya ang kanyang paninindigan pagkatapos matanggap ang 10 suntok ng bata, ang bata ang papalit sa kanya sa pagiging banal na dragon ng pamilya ng Imperial at pangangalagaan ang pamilya ng Imperial sa loob ng 1,000 taon. Kung mamamatay siya, magagawa ni Saturgord kay Titans ang gusto niya, nang walang pipigil sa kanya. Hi! Katie wala Kindstone, hindi mo ba iniisip na ito ang pinakakatawa-tawang biro na narinig mo? Kung mamatay ang pantas, kasama ang lahat ng iba pang banal na dragon na patay na, sino pa ba ang matitira para pigilan ang maliit na halimaw? Ito ang pinakahalatang bitag kung nakakita ako ng isa, ngunit ang bata ay nalinlang din ng ganoon kadali, o marahil ay labis na nagtiwala sa kanyang lakas. Nang may tama ang 10 suntok, ang pantas ay naging perpekto at ang Invincible Scamp ay nagkaroon ng malas na pagiging isang indentured servant ng pamilya ng Imperial mula noon. Hi! Napakatanga. Kung ako yun, hindi ko napapansinin ang pastahan kahit na matapos ang mga suntok, hahaha. Mas matalino ako ng 10 beses kaysa sa batang iyon, isa akong henyo, sabi ko sa iyo. Pinag-thumbs up siya ng ibang mga demonyo, at mas lalong lumakas ang tawa ni Violent Demon. Ngunit sina Ethan at Jigo ay natulala at hindi nakapagsalita. Hindi nila kailanman naisip, kahit sa kanilang pinakamalawak na panaginip, na si Saturgord ang 3 banal na dragon ng pamilya ng imperyo. 232. Sima or Simmer. Ang 5 banal na dragon ng pamilyang imperial, ang pinakamalakas sa Titans. Gayunpaman, limitado ang kaalaman ng mga matataas na miyembro ng 7 bahay tungkol sa kanila, limitado lamang kina Jade Flute, Divine Sword, Levi, at Monochrome Chess Sage na si Hollis Simmer. Ang mga House Lord lamang ang may karapatan sa mga bagay na may kinalaman 3 siglo na ang nakalilipas, na ang Invincible Scamp Go, ang Diablo na nagtulak kay Titan sa bingit ng pagbagsak, ay isa na ngayong Divine Dragon. Ngunit ang resolusyong ito ay nagdulot lamang ng mas maraming problema kaysa sa nalutas. Naningkit ang mga mata ni Ethan habang nakatingin sa 4 na demonyo, dahil ang pamilya ng Imperial ang nagpapalaki sa higanteng ito, ano ang ginagawa nito at natatakot sa 7 bahay.
Hihihi. Katie wala Kindstone, malinaw na wala kang alam. Ang huling immemorial sage na iyon ang pinakamalakas sa Titans, malapit nang makawala sa mga tanikala ng Radiant Stage at maabot ang Void Consciousness at maging walang kamatayan. Sayang at nakilala niya si Satyr Gord, ang maliit na halimaw na iyon. Gaano man siya kalakas, hindi niya matiis ang 10 suntok ng bata. Ngunit kahit na ganoon, salamat sa kanyang kamalayan na malapit nang maging walang laman, tiniis niya ang pagsalakay ng bata ng 1 buong oras bago nagkalat ang kanyang kaluluwa. Hinangaan ni Satyr Gord ang kanyang dedikasyon, na handang itaya ang kanyang kaluluwa para manalo sa postahan. Ganito niya pinrotektahan ang pamilya ng imperyo ni Titans at pinilit ang bata na tuparin ang kanyang pangako. Ngunit hindi rin tanga si Satyr Gord. Sumuko na lamang siya sa pagprotekta sa pamilya ng imperyo at wala nang iba. Kaya, siya ang pinakamalakas na panangga ng pamilya ng imperyo, ngunit hindi ang kanilang sibat, na hindi pinapansin ang anumang utos. Gayunpaman, nanalo pa rin ang pamilya ng imperyo. May mga ngahas bang sumuwi sa kanila, kung nasa panig nila siya. Siyempre, ang kanyang pag-iral ay hindi kailanman tinanggap ng 7 bahay. Kung siya ay muling magwawala, anong mangyayari sa 7 bahay? Kaya, paulit-ulit silang pumunta sa emperador para sa isang resolusyon o aalis sila sa imperyo. Dahil sa kawalan ng mas mahusay na pagpipilian, ang tanging magagawa ng pamilya ng imperial ay ang hilingin sa bata na Menampo bilang isang banal na dragon na hindi aatake sa 7 bahay maliban kung mapuko. Gayon din, mahigpit siyang pangangasiwaan ng pamilya ng imperial. Hindi siya maaaring lumabas ng imperial capital nang walang tahasang pagsang-ayon ng emperador. Dahil sa kung paano nawala ng gulugad ang Titan sa digmaang iyon, kung atres ang 7 bahay, magiging bukas ang imperyo sa mga dayuhang pagsalakay. At walang ibang magagawa ang bata kundi ang sumang-ayon dito at protektahan ang pamilya ng imperyo sa pamamagitan ng panunumpa. Labag sa loob ng 7 bahay ang nakipagkompromiso rin, at binago ng pamilya ng imperyo ang kanyang titulo sa Invincible Scamp. Para bang ang ibig sabihin ng lahat ng nangyari ay isang batang nag-aalburuto lamang. Ngunit ngayon, ang Invincible Scamp na ikinulong sa loob ng 3 siglo ng pamilya ng imperyo ay pinalaya na ng emperador. Kumunat ang noo ng marahas na demonyo at ang 3 demonyo. Tumango at bumantong hininga sina Ethan at Jigo. Tunay ngang mabangis si Satyr Gord, ngunit marangal din, higit pa sa mga walang kwentang ito. Pinanliitan ni Ethan ang kanilang 4 na pangisi, iyon lang ba? Halos ganoon nga. Kung gayon, Katie wala Kindstone, mayroon kang walang hanggang karangalan na makinig sa mga alamat ng mas dakila at mas magiting na 4 na demonyo kaysa sa mga katulad ni Invincible Scamp Satyr Gord. Tama, ang 4 na iyon ay walang duda na tunay na akin, ang mga bayaning demonyo, 4 na mapanlin lang. Hindi interesado. Kasabay ng isang pang-iinis at isang senadorias, nagsimulang humagulgol sa paghihirap ang 4 na demonyo habang ginugulo nila ang lupa. Sa gitna ng mga sigaw ng sakit, ipinahayag nila ang kanilang mga pagdududa, Katie wala Kindstone, ano ang ginawa namin sa pagkakataong ito? Ito ba ang paraan mo ng pagganti sa amin? Wala namang masama, sa katunayan, mahusay ang ginawa mo. Naglalapat lang ako ng pinagplanuhang parusa. Natatawang sabi ni Ethan. Nasa kalungkutan ng puso ng 4 habang sumisigaw sila, Katie wala Kindstone, sinisira mo ang pangako mo. Sabi mo kakalimutan mo ang lahat kung sasabihin namin sa iyo ang tungkol kay Satyr Gord. Pang-uuyam ni Ethan, lahat tayo ay mga demon cultivator dito, di ba? Kailan pa kayo maniniwala sa mga sinasabi namin? Mga hanggal kayo na nagtiwala sa akin. Paf! Halos humagalpak ng tawa si Jigo. Ang 4 na maliliit na nilalang ang unang nanloko kay Ethan, at ngayon ay ginagantihan niya sila ng husto. Hindi madaling matalo si Katie wala Kindstone, gaano man kaliit. Malapit nang maiyak ang 4 na mapanlinlang na demonyo. Ginantihan sila ni Ethan ng mga pangungutya na nag-iwan sa kanila na hindi makapagsalita. Ang pagiging niloloko ay nagdulot sa kanila ng galit, kalungkutan, sakit, at iba pa. Masakit ang ulo ko, masakit ang mukha ko, masakit ang buong katawan ko. Ang magagawa na lamang nila ngayon ay ang magmakaawa.
Ngunit hindi pinansin ni Ethan ang kanilang pagmamakaawa, at nakangiting kinausap si Jigo, "Elderly, alam mo ba ang iniisip ko?" Hihihi. Gusto ni Katie wala Kindstone si Sattergord. Lumiwanag ang mga mata ni Jigo. Tumanggaw si Ethan at nagningning ang mga mata sa kakaibang kasakiman, "Hindi ko pa nagustuhan ang isang nasasakupan gaya ng pagkagusto ko sa kanya. Pero kung malaman ng pamilya ng imperial na ninakaw mo ang kanilang batong panulok mula sa ilalim ng kanilang mga paa." Nag-aalala si Jigo. Nakangiting nanunuya si Ethan, kung si Sattergord ang nasa bag, ano ang maitutulong nito sa kanila kung malaman nila? Hindi nila kayang hawakan ang kapangyarihan niya 3 siglo na ang nakalilipas, pero kaya ba nila ngayon? Tumawa si Jigo. Lumipad si Ethan sa ere, patungo sa bundok ni Sattergord, "Elderly, bantayan mo sila. Susuriin ko ang Diablo. Kukumpirmahin ko ang ilan sa mga hinala ko. Katie wala Kindstone, huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na ito sa akin, hahaha." Ikinuyom ni Jigo ang kanyang mga kamay at humarap sa apat, ang kanilang maingay na musika sa kanyang pandinig. Swoosh! Lumapag si Ethan sa tuktok. Nakita niya si Sattergord na nakaupo sa gilid ng bangin, ang kanyang maliliit na paa ay nakalawit at ninanamnam ang paglubog ng araw. Nang makita siyang papalapit, nagliwanag ang mga mata ng bata, "Nako, ang bilis mo namang bumalik. Nakabili ka na ba ng sangkap?" "Hahaha, oo." Tumanggaw si Ethan. Nagulat si Sattergord at naghiyawan habang tumatalon papunta kay Ethan, "Bakit ang bilis mo? Ilabas mo yan at tingnan ko." Kumikinang ang kamay ni Ethan at nagpakita ng isang lilang dahon. Isa na namang sangkap para sa ika-5 baitang. Tuwang-tuwa si Sattergord, sabik na sabik ng tikman ito dahil nakalalasing ang amoy. Walang paunang salita, kinagat niya ito habang pinupuri si Ethan, "Hindi ka naman masama. Mas magaling kaysa sa iba. Hindi nakakuha ng isa ang 4 na iyon sa loob ng 3 araw, pero nakahanap ka agad. Hahaha, ang galing mo. Hindi ko yun malilimutan. At paano mo ako gagantihan?" Ngumiti si Ethan. Nagatubili si Sattergord, inilibot ang tingin sa buong katawan bago seryosong inilahad ang 2 daliri, "Bibigyan pa kita ng 2 subok. Isang beses mo lang akong talunin at papalayain ko kayong lahat. Kapag ginamit ng matandang lalaki ang isa, 11 na lang ang natitira sa inyo. Hahaha, ito na pala ang gantimpala mo." Tumawa si Ethan at umiling habang minumura ang batang iyon sa kanyang isipan. Ang punk na ito ay sinira ng pinakamalakas na immemorial sage, nagbibigay ng peking gantimpala. "Sus Mariosep, kung matatalo kita, ano pa ang kailangan mo para pakawalan mo ako? Aalis na rin naman tayo. Pero dahil hindi namin kaya, ang mas maraming pagsubok ay nangangahulugan lamang na mas matatalo mo kami. Itinuturing mo ba kaming mga hanggal? Makukuha mo rin ang sa iyo, huwag kang mag-alala. Sandali lang, iaayos ko ang puwet mo. Ipapakita ko sa iyo kung paano talaga yan gagawin." Natatawang sabi ni Ethan, "Kung gayon, mas marami pa akong susubukan." Sige. Magtrabaho ka ng husto." Tinawag siya ni Sattergord paalis, na para bang si Ethan ay isang walang kwentang tagapagbigay ng mahalagang sangkap para sa kanya. Nakangiting umalis si Ethan at bumalik pagkalipas ng 15 minuto kay Jigo. Nagmadaling magmakaawa ang 4 na mapanlinlang na demonyo, ngunit hindi man lang sila tiningnan ni Ethan, "Elderly, ang tanging nakapagpapagaling na katangian ng bata ay ang kanyang lakas. Madaling hawakan." Anong ibig mong sabihin?" Sabik na tanong ni Jigo. Nagpakita si Ethan ng 2 bagay. Ang isa ay ang Bloodworm Gourd, at ang isa naman, isang kumikinang na sangkap na mas mahalaga pa kaysa sa isang grade 5 lamang. Kumuha si Ethan ng bloodworm mula sa kalabasa at inilagay ito sa sangkap. Pagkatapos ay nawala ang uod sa kaibuturan nito. Hindi pa rin maintindihan ni Jigo, pero ipinaliwanag ni Ethan, "Sa laban ninyo ng bata, napansin ko kung paano niya hindi ginamit ang discerning field kahit na nasa radiant stage na siya. Kaya sinubukan ko ulit siya gamit ang sangkap na pang 5th grade. Kapag nakita ko siyang nilalamon ito na parang candy, bibigyan natin siya ng sangkap na may bloodworm spike at pagkatapos." Nagtinginan ng dalawa at saka nagpakawalan ng isang masamang hajijek na ginawa sa kanilang koreograpo. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iyak, magsasalita na sana si Wimp Demon ngunit naputol ang kanyang pagtitig kay Violent Demon.
Tumawa ng mahina ang dalawa pang demonyo kasama ang malupit na demonyo. Ngunit ang kanilang pangungutya sa dalawa ay hindi gaanong naiiba sa kanilang mga iyakan kaya't nahuli sila ni Ethan at Jigo. Swoosh! Pinuntahan muli ni Ethan si Satyr-Gord. Naghinala na ngayon si Satyr-Gord, bakit ang bilis mo? Nakabili ka na ba ulit? Sentimo, oo. Sentimo, tumango si Ethan. Tuwang-tuwa si Satyr-Gord, Sentimo, ikaw ang tamang tao para sa isang eksperto, hindi tulad ng 4 na kuhol na iyon. Ibigay mo rito at bibigyan kita ng 10 pagsubok. Sentimo. Hahaha, maraming salamat. Nakangiting iniharap ni Ethan ang sangkap at napasigaw sa tuwa si Satyr-Gord, sangkap ito para sa ika-6 na baitang. Ang galing mo. Ngumiti lang si Ethan, pero sa loob-loob niya ay kinutya niya ito. Para maakit ka sa pain at mawala ang iyong bantay, bibigyan pa kita ng sangkap para sa ika-6 na baitang. Sumpaman, hindi ako nakakuha ng ganoon karami mula sa Drifting Flowers Edifice. Pero ayos lang. Sulit talaga kung gagamitin mo ito kapalit ng isang napakalakas na eksperto. Nagniningning ang mga mata ni Ethan, dinilaan ang kanyang mga labi, nakatitig ng malapitan kay Satyr-Gord. Hanggat kinakain ito ng batang iyon, magkakaroon siya ng pinakamalakas na titan sa kanyang mga daliri. Kahit si Ethan ay hindi napigilan ang kanyang pananabik habang kumakabog ang kanyang dibdib. Pero hindi ito kinain ni Satyr-Gord at napakunot ang noo, may kakaiba sa sangkap na ito. Boom! Boom! Parang dinurog ng puso si Ethan habang kinakabahang nanunood. Nalaman ba ng batang to? Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.